Ang gurong yun ay pinatalsik mula sa paaralan dahil sa pagtulong sa pananakit ng isang estudyante. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Ang pangalan niya ay Thor at siya ang pinakamakapangyarihang support mage sa kasaysayan, kahit pa siya ay bahagi ng grupong tumalo sa hari ng mga demonyo. Pagkaraan ng 10 taon, tinrato siya na parang basura at hindi siya kailanman nagawang umakyat sa ranggo bilang guro sa Valen School. Iyan ay dahil hindi popular ang support magic sa mga mage, dahil ito ay nagsisilbi lamang sa pagbabantay at pag-aalaga ng iba. Nang taong yun, isang estudyante lamang ang nag-enroll sa kanyang klase at siya ang isa sa pinakamagagandang babae sa paaralan. Ang bully na prodigy ng paaralan ay patuloy siyang pinahihirapan, para maging magkasintahan sila. Kaya kinailangan ng guro na mamagitan. Ang batang tumawag kay Professor Thor na basura, walang silbi at pabigat ay sasaktan sana siya. Ngunit namagitan ang babae at inanyayahan ng guro na bumuo ng isang grupo para talunin sila sa isang labanan ng mahika. Kung matalo siya, pakakasalan niya ang hanggal. Ngunit kung manalo sila, hindi na niya magugulo pa si Professor Thor. Sa araw ng duelo, ang babae ang aatake at ang propesor ang responsable sa mga buff. Nang magsimula ang labanan, isinagawa ang spell. Ang buff ay napakalakas na maging ang babae ay agad na naramdaman ang walang cap-ars na pagkakaiba. Alam na niyang hindi normal ang mahika ng propesor na yun. Di nagtagal, naglagay siya ng pampabagal na debuff sa kalabang estudyante. Bilang tugon, nagpakawala ang bata ng malaking bowl ang apoy. Pagkatapos, nag-conjure si Thor ng water element buff sa espada ng estudyanteng si Reyna. Pagkatapos, sa isang paghawi, tuluyan niyang naapula ang apoy. Sa pagpapatuloy ng buong buo, tapos na ang laban. Natalo ang tinaguriang henyo ng paaralan. Ang mga nakasaksi ay nagsabing wala silang kahit ideya na ganoon kalakas si Reyna. Ngunit ang katotohanan ay nasa likod nito. Ang problema ay pinapanood ng principal ng paaralan ang lahat at hindi magiliw ang kanyang mukha. Hindi nagtagal pagkatapos niyang nasa opisina ng principal, ang lalaking sa simulay kalmado, ay di nagtagal ay naging parang galit na chihuahua na bumubula ang bibig at sinabi lang na si Thor ay sinibak. Hindi nasiyahan, kinwestiyon niya ang dahilan. Lalo na dahil siya mismo ang nakapag-ulat na ng insidente noong isang araw. Ngunit sinabi ng prinsipal na hindi na sila makapaglaan ng budget para sa support magic. At malinaw na sinabi na hindi nila kailangan ng magnanakaw ng sweldo na walang silbi. Gayunpaman, ang akademya ay may sobra-sobrang pera para magpatuloy sa pagpapatakbo. Kaya alam ni Thor na nagdadahilan lang ang punong guro para paalisan siya. Ang ama ni Gibold ay sponsor ng paaralan at ang kaguluhan na kinasangkutan ng pangunahing tauhan ay maaaring nakagastos sa kanila ng pera. Kahit pa pinaalalahanan ng mage ang punong guro tungkol sa masamang pag-uugali ng mga estudyante, galit na sinabi ng punong guro sa kanya na manahimik. Naniniwala siya na hindi kailanman uunlad ang Valen Academy kung patuloy silang kakapit sa mga ideal ng kanyang sinundan. Kaya kailangan nila ng mas maraming pondo, kagamitan, kawani at prestihiyo. Tinanong ni Thor kung ang pagtrato sa bawat estudyante ay nakadepende sa kung gaano karami ang pera nila. Binaliwala ng punong guro ang puna, at nilinaw na tinanggal na si Thor sa trabaho at kailangan niyang umalis agad. Kahit sinubukan ng salamangkero na humiling sa huling pagkakataon, hindi siya pinansin at pinaalis sa opisina. Habang naglalakad sa pasilyo na nalulungkot sa pagkatalo, nakasalubong ni Thor si Reyna. Nagpasalamat ang dalaga sa tulong na ibinigay niya rito noong isang araw. At sinabi ni Thor na ayos lang yun. Sinamantala ang pagkakataon para sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkatanggol niya sa trabaho. Nagulat ang estudyante at nag-alala na kasalanan niya yun. Ngunit ipinaliwanag ni Thor na matagal na niyang iniisip ang pag-alis. Pinasalamatan niya si Reyna sa laging pagdalo sa kanyang mga klase at umaasa siyang nakatulong siya rito sa anumang paraan. Dahil wala nang dahilan para manatili sa akademya kung umalis ang pangunahing lalaki. Nagpa siya ang salamangkera na titigil na rin siya. Ngunit pinagalitan siya ni Thor sa desisyong yon dahil makakaapekto ito sa kanyang magandang kinabukasan. Alam ng guro kung gaano siya kagaling kaya dapat siyang magtapos bago siya matulad sa kanya na naging bigo. Nahiya si Reyna nang lumapit si Thor. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na wala siyang magiging problema sa pag-alis sa paaralan dahil nakaipon na siya ng sapat na credits para magawa iyon. Humanga ang pangunahing lalaki dahil nasa 2 taon pa lang ang estudyante.
Samantala, naisip niya na magiging maayos si Reyna nang wala siya dahil mabilis itong matuto. Sa huli, nagpa siya ang dalaga na hindi na niya susubukang pigilan ito at umalis. Samantala, nagtataka si Thor kung magagamit niya ang suportang mahika na itinuro niya. Kahit kaunti lang, kinabukasan, kinuha niya ang malite niya para umalis sa akademya. Ngunit alam niyang wala siyang mapupuntahan at malapit nang maubusan ng pera. Bigla na lang sumulpot si Reyna at naroon ang pangunahing karakter na isinasaalang-alang ang ideya ng paglalakbay sa mundo tulad ng dati niyang ginagawa. Pagkatapos, iniabot ng estudyante sa kanya ang isang sobra na humihiling na pumunta siya sa Imperial Capital at ibigay ito sa mga gwardya ng palasyo. Malapit si Reyna sa isang taong gumagalang kay Thor kaya magandang ideya na puntahan siya at sa ganoong paraan ay makakakuha siya ng bagong trabaho. Puno ng pasasalamat, kinuha ng pangunahing karakter ang sobra at nagpaalam sa kanyang estudyante. Samantala, nakangiti ang babae, sabik na makita siyang muli sa hinaharap. Lumipas ang ilang araw at dumating si Thor sa Royal Capital upang makipagpulong kay Emperador Heinrich. Gaya ng sinabi ni Reyna, iniabot niya ang sulat na nakuha niya at lahat ng nasa kastilyo ay napakaganda ng pagtrato sa kanya na ikinatake niya. Hindi maintindihan ni Thor kung bakit siya nakakatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato at nagtataka kung sino ang kaibigan ni Reyna. Kalaunan, ipinatawag siya upang makipagkita kay Emperor Heinrich. Sinabi ng pinuno na hindi nila malilimutan kung paano niligtas ni Thor at ng kanyang grupo ang mundo nang matalo nila ang Demon Lord. Kinakabahan, sinabi ng pangunahing tauhan na ginawa lang niya ang gagawin ng sinuman sa kanyang lugar. Ang pagpapakumbaba sa kanyang sagot ay nagpatawa sa emperador at sinabi niya sa pangunahing tauhan na makukuha niya ang anumang gusto niya bilang gantimpala. Kaya sinabi ni Thor na nakatanggap siya ng sulat mula kay Reyna na nag-aalalang baka mayroon silang hindi pagkakaintindihan. Agad namang sumagot ang isang boses ng babae na tinatrato siya sa paraang nararapat sa kanya pagkatapos nilang matanggap ang sulat ng estudyante. Iyon si Elena von Neustadt, prinsesa at kaibigan ni Reyna. Dahil doon, yumuko si Thor at humingi ng tawad dahil hindi niya naisip na magkalapit ang dalawang dalagita. Napatawa si Elena sa sobra niyang reaksyon at iminungkahi na ipakita kay Thor ang bago niyang silid. Bukod pa rito, handang sagutin ng prinsesa ang anumang tanong niya. Sa pahintulot ng emperador, nagtungo silang dalawa sa ibang silid upang mag-usap. Sinubukan ni Thor na makipag-usap ngunit nahihirapan siyang maging casual sa prinsesa. Para pakalmeyan siya, ipinaliwanag ni Elena na minsan ay iniligtas siya nito at simula noon ay lubos na siyang nirerespeto nito. Gusto ng prinsesa na ipasyal siya sa mga susunod na araw ngunit masyado siyang abala para gawin yun. Ang labis na kabutihang loob na yun ay nagpapalala kay Thor na baka hindi niya matupad ang ganoong kataas na mga inaasahan. Kaya sinabi ni Elena na lagi niyang naririnig si Reyna na pinupuri ang aral na nakuha niya mula rito. Sa pag-alala sa kanyang dating estudyante, naantig si Thor at lumuha ng tuwa. Ang reaksyong yun ay nagpatawa sa prinsesa at pagkatapos ay iminungkahi niya na maging isang mangkukulam ng korte ang bida. Sa ganoong paraan, gagamitin niya ang kanyang mahika upang lutasin ang mga problema ng imperyo kapalit ng pagkain, isang bahay at isang disenteng sweldo. Nag-alok si Elena ng 100 gintong barya kada buwan at handang magbayad ng pauna. Nagulat si Thor sa laki ng kanyang matatanggap na gantimpala. Natural lang na nag-alala siya kung anong uri ng trabaho ang kailangan niyang gawin. At bilang tugon, sinabi ng prinsesa na gusto niyang pakasalan siya nito. Nalito ang bida at hindi niya alam ang sasabihin. Kalaunan kahit na iniisip niyang isang walang lasang biro ang alok ng kasal. Hindi plano ni Thor na tanggihan ang trabaho sa hukuman ng salamangkero. Pagpunta niya sa bago niyang silid, nakita niya si Reyna na naghihintay sa kanya sa pasilyo. Nagulat si Thor na makita siya ngunit sa kanya napagtanto na nagpa siya ang dalaga na umalis sa akademya. Ipinaliwanag ng salamangkera na nakakuha siya ng magandang marka at hindi niya nakita ang saysay ng pag-aaral nang wala ang bida bilang kanyang guro. Naantig, pinasalamatan niya ito dahil nakakuha siya ng bagong trabaho salamat sa liham ng rekomendasyon, at sinabi ni Reyna na magiging maayos ang lahat at nangako siyang susuportahan siya sa bawat trabaho. Pagkatapos ng lahat isa rin siyang salamangkera ng korte at ipinaliwanag niya na pumunta siya sa akademya upang patalasin ang kanyang sariling kasanayan. Ito ang dahilan kung bakit handa si Reyna na suportahan siya mula noon bilang kanyang katulong.
Tinatanong ng bida kung ano ang kailangan nilang gawin at ipinapaliwanag ng salamangkero na literal na kahit ano ito. Hindi nga ito parang totoong trabaho at mabilis na sinisisi ni Reyna ang prinsesa. Ang mga salamangkero ay naglilingkod sa pamilya ng hari at pinamumunuan ni Elena. Kahit na bihira silang makatanggap ng utos sa huli ay maaari lang silang umupo at maghintay hanggang sa bigyan sila ng gagawin. Iminumungkahi ni Reyna na sumama si Thor sa kanya upang batiin ang komandante ng mga salamangkero ng korte. Tumungo ang dalawa sa opisina at humingi ng pahintulot na makapasok at sinalubong sila ni Baden Zaxberg. Ipinakilala ng salamangkero ang baguhan na nag-iwan sa kumikilos na komandante na nalilito dahil wala siyang narinig tungkol dito. Hindi rin niya nakita si Reyna ngunit kinumpirma niyang bahagi siya ng pangkat nang makita niya ang sagisag sa kanyang damit. Tinanong ni Baden kung sino ang kumuha sa lalaking iyon na mukhang gasgasan at sinabi ni Reyna na ang prinsesa kaya gusto nitong batiin ang pinuno ng dibisyon. Siya ang inatas ang mag-evaluate ng mga baguhan habang ang tunay na pinuno ay wala dahil sa trabaho. Tinukso siya ni Reyna dahil sa hindi pagsunod sa utos ng prinsesa na nagpagalit kay Baden. Ang acting commander ay nagtalo na ang pagtanggap ng kahit sino ay maaaring makasira sa reputasyon ng korte. Sumagot ang salamangkero na ang pagsuway kay Elena ay maaaring ituring na pagtataksil sa korona at nagpasya siyang iwan si Baden. Galit siyang sumigaw na mukhang walang silbi si Thor ngunit bibigyan niya ito ng pagkakataong patunayan ang kanyang halaga ngunit nang sabihin ng bida na siya ay magaling sa mahikaang. Ang pansamantalang commander ay tumatawa ng malakas kahit hindi maganda ang trato sa kanya. Humihingi ang lalaki ng pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan. Kung hindi siya karapat-dapat na mapabilang sa grupo, aalis siya ng walang reklamo. Dahil sa lahat ng pagpipilit na yon, sinabi ni Baden na dapat kumuha si Thor ng pagsusulit sa pagtanggap. Masaya si Thor at nagpasalamat sa kanya, yumuyuko bilang paggalang. Makalipas ang halos 1 oras, lahat ng mga kalahok sa pagsusulit ay nagtipon sa patio. Kabilang sa kanila ay si Gibbled, ang anak ni Baden na lubos na kumbinsido na makakapasok siya sa mga salamangkero ng korte. Nang makita ng bata si Thor, siya ay natigilan sa gulat at nagsimula pang manginig sa takot. Tumakbo siya ng desperado sa mga bisig ng kanyang ama nang makita niya ang nakakatakot na mukha ni Reyna, nawawala ng lahat ng pagganyak na kumuha ng pagsusulit. Galit na galit si Baden at nagtanong kung ano ang ginawa ng bida para iwanan si Gibbled ng ganoon. Sumagot si Thor na nagkaroon lang sila ng maliit na duwelo sa akademya. Sa wakas, nagsimula ang pagsubok at nilinaw ni Baden na personal niyang susubukan ang bida. Ginagamit ng mga salamangkero ng korte ang specialty ng bawat isa para gampanan ang ilang trabaho. Dahil mahusay si Thor sa support magic, ipinatawag ng pansamantalang komandante si Velgar, isang kabalyero ng orden. Ang bida ay makikipagtulungan sa isang bag-itong espada na nagngangalang Mia para harapin sina Velgar at Baden. Tutol si Reyna sa ideya dahil magiging masyadong hindi patas ang laban at sumagot ng pasiga ang pansamantalang komandante na hindi kinakailangan ang panalo. Sa isang buntong hininga, binati ni Thor ang bag-itong kabalyero at mabilis na si Reyna. Nagbibigay ng maikling paglalarawan tungkol sa babae si Mia ay anak ng isang baron naging isang i-rank na kabalyero lamang kamakailan at magaling sa paggamit ng kanyang kalasag ngunit maaari siyang matanggal sa trabaho anumang oras. Pinagalitan ni Thor si Reyna dahil sa pagiging bastos at sinabi ng kabalyero na ayos lang dahil totoo ang lahat ng sinabi. Kung ikukumpara sa kanya, si Velgar ang pinakamalakas sa dibisyon kasama ang pinuno ng mga salamangkero ng korte kaya mauunawaan ni Mia kung siya ay matanggal tutal, wala siyang silbi sa tabi ng kanyang mga mahuhusay na katrabaho at baka makahadlang pa sa duelo. Dahil doon, inalo ni Reyna ang babae nilinaw na mananalo sila nakakampi si Thor. Sumang-ayon ang bida, sinisiguro na makakapasa sila sa pagsusulit basta't magsusumikap sila. Samantala, sinisigawan ni Baden ang kanyang duwag na anak na sinusubukang gawin. Siya ay huminto sa panginginig tuwing titingnan niya si Reyna. Ipinaliwanag ng kapalit na haharapin ni Gibbled ang kaawa-awang salamangkero at ang baguhang kabalyero kasama si Velgar kaya imposibleng matalo siya. Pagkatapos nito, muling nanambalik ang kumpiyansa ng anak at sinamantala ni Velgar ang pagkakataong suriin ang kanyang mga kalaban kahit na nakita ng veterano na may potensyal si Mia. Alam niyang hindi siya maaaring magpabeya kay Thor. Pagkaraan ng kaunti, sinimulan ni Baden ang duelo, ipinaliwanag na ang alinmang panig ay maaaring sumuko kung gugustuhin nila.
Naisip ni Reyna kung paano naging sikat si Velgar sa pagkatalo ng dalawang dragon, mga nilalang na itinuturing na pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Kaya ito ay isang karapat-dapat na kalaban, at maging si Baden ay tiwala na papapanalunin ng kabalyero ang kanyang anak. Naghanda si Gibbald na maghagis ng fire spell at sinabihan ni Thor ang kanyang kasama na hayaan. Siya na ang bahala. Siya ang nagpabagal sa pagbato ng mahika ng kalaban at pinakalat ito, na ikinagulat ni Gibbald. Pagkatapos, sumugod si Velgar sa kanila at nagpasya si Thor na palakasin ang depensa ni Mia sa halip na pahinain ang kabalyero. Nagpapanik ang babae nang makita niyang tumama ang espada ng veterano sa kanyang kalasag ngunit namangha siya na nagawa niyang harangan ang atake. Alam ni Thor na hindi siya magtatagal ng mag-isa kaya nagpasya siyang talunin muna si Gibbald sa pamamagitan ng mabilis na pagpapaputok ng light spell. Ang bata ay bumagsak sa lupa, natalo, at sumigaw si Baden na kanselahin ang pagsusulit ngunit pinigilan siya ni Reyna sa pagsasalita gamit ang mahika, na nagpatuloy sa labanan. Samantala, humanga ang bida sa bilis ni Velgar sa pagpakalat ng mahika. Bago pa man ito ihagis. Napagtanto niyang hindi niya mapahihina ang mandirigma, pinalakas ng salamangkero si Mia para sabay nilang atakihin ang kanilang kalaban. Bago magsalubong ang mga espada, dinagdagan ni Thor ang grabidad sa talam ng kanyang kakampi, kaya nahirapan si Velgar na depensahan ito. Hindi nag-atubili ang kabalyero, lumusat siya kay Mia at lumapit sa bida para patumbahin ito ngunit ang kanyang espada ay bumangga sa isang bakal na harang, kaya nabasag ang kanyang talam. Sa sandaling yun, sigurado si Velgar na si Thor ay isang pambihirang tao at sumuko siya. Tinulungan din niya si Mia na makabangon at pinuri siya sa kanyang pagsisikap sa labanan. Pagkaalis ng mga kabalyero, lumapit si Reyna sa bida at binati siya sa panalo ngunit mabilis na nasabi ni Baden na ang pagsusulit ay hindi pa tapos, nililinaw na magkakaroon pa ng isa pang laban. Dahil tumatanggi siyang kilalanin siya maliban kung susundin nito ang kanyang mga utos, sumunod si Thor sa kahilingan. Kahit hindi gusto ni Reyna, nilinaw ng bida na gusto rin niyang subukan ang sarili niyang kapangyarihan at alamin kung karapat-dapat ba siya para maging isang court mage. Maya-maya, dumating ang bago niyang kalaban sa larangan ng digmaan. Siya si Luna, ang anak ng tunay na komandante ng dibisyon ng mga mage. Kahit hindi niya ito iginagalang bilang ganoon at dahil hindi mukhang malakas na kalaban si Thor, nainip ang babae. Sumagot si Baden na ito ay isang maliit na kalaban at kahit paano ay magbibigay sa kanya ng kaunting libangan. Para sa kanya, si Luna ay isang nakakainis na bata ngunit ang galing niya sa mahika ang naglagay sa kanya bilang bahagi ng mga piling tao ng korte. Ito ang pagkakataon ni Baden upang alisin siya at si Thor ng sabay. Samantala, lumapit ang babae upang batiin ang protagonista, nagulat nang makilala siya nito bilang bagong tagasuri ng pagsubok. Ipinaliwanag ni Thor na nararamdaman niya rito ang karanasan ng isang magaling na salamangkero na nagparamdam kay Luna ng pagmamataas. Hiningi ni Reyna na ipakilala ng babae ang sarili ng maayos at maging magalang kung nais niyang makita bilang may sapat na gulang. Halos magsimula silang magtalo kaya pinakalma sila ni Thor. Dahil doon, nagpasya si Luna na palampasin ang mga patutsyada ng katulong bilang paggalang sa protagonista. Ipinaliwanag niya na ang susunod na bahagi ng pagsubok ay ang pagharap sa kanya. At ang labanan ay magtatapos kapag ang isa sa kanilang mga salamangka ay tumama sa isa pa. Ang dalawang salamangkero ay humakbang sa arena at naghanda ngunit si Thor ay nagpakawala ng atake ng napakabilis halos hindi na nakita ni Luna bago siya matamaan ng direkta. Inihayag ni Reyna ang pagtatapos ng laban na nagpagalit sa salamangkero. Humingi siya ng isa pang round dahil ibinaba niya ang kanyang depensa. Dumating si Baden upang ipagtanggol si Luna at pumayag si Thor na ayaw niyang makapasa sa pagsubok ng hindi patas. Kaya't inulit ang laban at ang dalawang salamangkero ay naghanda na umatake ng sabay. Alam ni Thor na si Luna ay magiging kasing hirap talunin ni Velgar dahil hindi niya ito kayang pahinain. Ang kanyang mga pamamaraan sa opens iba sa iba't ibang elemento ay nagpapatunay sa malaking talento ng dalaga. Na nagpapaalala sa bida ng isang matandang kaibigan, natuto ang kaibigang iyon ng mahika kasama si Thor at mabilis siyang nalampasan. Hindi nagtagal ay nadismaya at nanibugho ang protagonista, natatakot sa mangyayari kung sakaling harapin nila ang isang banta sa hinaharap. Kaya nag-aral siya para hindi maging pabigat sa grupo at pinahusay ang kanyang suportang mahika. Ngunit sa huli,
ang nagawa niya ay hindi niya ipinagmamalaki. Sinisi ni Thor ang sarili sa pagkalimot sa mga alaala at napagtanto na nadismaya si Luna dahil binabasa ng kalaban ang bawat isa sa kanyang mga atake dahil sa pag-aatubiling iyon. Binigyan niya ang protagonista ng pagkakataong talunin siya sa pamamagitan lamang ng paghuli sa kanya nang hindi nakahanda gamit ang isang simpleng wind spell. Inanunsyo ni Reyna, pagtatapos ng laban na nagpamalay kay Luna na natalo siya dahil sa isang blind spot. Sa kabilang banda, gaman ang pakiramdam ni Thor na nanalo siya sa paggamit ng kanyang karanasan sa labanan. Lubusan siyang matatalo ng kanyang kalaban kung ito ay labanan ng lakas. Nang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa dalawang mage, sinamantala ni Bane ang pagkakataong maghagis ng spell sa itaas ni Luna. Si Thor ang unang nakapansin na may kakaiba, at tumakbo sa babae na sinabihan siyang ihulog ang hawak niya. Kahit nalilito, sinunod ni Luna ang sinabi niya at binitawan ang kanyang tungkod, pinanood itong masira ng spell ni Bane habang hinihila siya ng protagonista sa kaligtasan. Tiningnan niya kung maayos ang babae, na nagpahiyang sa kanya dahil matagal siyang nakayakap sa kanyang mga bisig. Nang melapag siya, nilinaw ni Luna na tatalunin niya si Thor. Sa susunod at tumatakbo palayo. Kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, tumanggi si Bane na kilalanin ang bida. Bigla na lamang may dumating na grupo ng mga kabalyero upang dakpin ang pansamantalang komandante sa ilalim ng utos ng imperyo. Siya ay inakusahan ng pagnanakaw ng pampublikong pera, panghihimasok sa Magic Academy, at pang-aabuso sa kanyang awtoridad kaya siya ay ililitis ni Heinrich. Pinanood ng lahat ang sapilitang pagdala ng mga kabalyero kay Bane habang nakakaramdam ng matinding panghihinayang. Dahil doon, ipinagpaliban ni Reyna ang usapan upang ipagdiwang ang pagkapanalo ni Thor sa pagsusulit. Matagumpay niyang naipasa ang pagsubok at nakuha ang kwalipikasyong kailangan niya upang makasama sa koponan, na ikinaproud ng katulong ni Thor. Kalaunan, bumalik ang bida sa kanyang silid at humiga upang magpahinga ng kaunti. Bigla na lamang may kumatok sa pinto at humingi ng pahintulot na pumasok. Si Elena, humihingi ng paumanhin para sa bastos na pag-uugali ni Bane. Nabigla sa pagdalaw, ang protagonista ay dali-daling lumabas upang salubungin siya ng nakaluhod. Nabigla ang prinsesa sa reaksyon na yun, at mabilis siyang inanyayahan ni Thor na umupo. Nag-usap ang dalawa tungkol sa entrance exam, at sinabi ng protagonista na humanga siya sa dami ng talento na kanyang nakasalamuha. Pinapanood ni Elena ang mga laban mula sa malayo at labis siyang natuwa sa kanyang ipinakitang husay sa arena. Dahil sa papuri ay kinabahan si Thor, at naramdaman niya ang kahihiyan sa isang simpleng bagay. Hiniling ng prinsesa sa salamangkero na huwag maging masyadong mapagpakumbaba at kilalanin din ang sarili niyang mga kakayahan. Hindi nagtagal ay nagpasya siyang umalis para hindi siya abalahin, at sinabi sa kanya na umasa kay Reyna kung may kailangan siya. Bukod pa rito, siya mismo ang nagboluntaryong tumulong kay Thor sa anumang kailangan niya. Nang si Elena, pagkaalis, ang bida ay bahagyang umiyak, na antig kung gaano siya pinahahalagahan ni Reyna bilang isang guro. Nag-alala siya nang maalala niya ang alok ng prinsesa na magpakasal sila. At huli na nang mapagtanto niyang lubha siyang naabala kaya't hindi niya man lang napansin si Reyna na pumasok sa silid upang makipag-usap. Gustong ipagdiwang ng assistant ang kanyang pagkapanalo. Kaya nagdala siya ng isang lutong bahay na cake. Umupo silang dalawa upang kumain, at sa sandaling yun ay kinilala ni Thor ang kabaitan ng kanyang dating estudyante. Kasabay nito, naiisip niya na titigil si Reyna sa pagtingala sa kanya kapag nagtrabaho na sila ng magkasama. Marahil ay mapagtanto pa niya na ang bida ay hindi kasing husay ng tingin sa kanya mula sa malayo. Iyon ang nagpalungkot sa kanya, at ipinangako ni Thor sa kanyang assistant na magsisikap siya sa trabaho. Bilang tugon, sinabi ni Reyna na sa tingin niya ay sapat na ang ginagawa niya, na nagpaantig sa kanya. Agay sa gabi, tinatapos ni Elena ang mga gawain sa araw at sinasabihan ng isang katulong na oras na para matulog. Gayunpaman, kumuha siya ng notebook para iguhit si Thor na pinupuri ang kanyang lumang guro habang nagsusulat ng diary entry tungkol dito. Bahagi niya ay nagseselos pa nang makita niya itong karga si Luna. Nagtataka ang prinsesa kung sino ang pipiliin ni Thor sa pagitan nina Elena at Luna, kahit alam niyang iisa lang sila. Ang pinakamalaking hiling niya ay makita nitong mahanap ang kaligayahang nararapat sa kanya, at syempre gustong-gusto niya itong pakasalan, kaya magsisikap siya para mapaibig ito. Kinabukasan, pinagtsismisan ng mga tao ang pagkatalo ni Thor kay Velgar.
Nakakainis ito, ngunit gusto niyang maniwala na gaganda ang kanyang reputasyon sa hinaharap. Kaya humingi ng tulong ang pangunahing tauhan kay Reyna para makahanap ng trabaho. Nababahala siya sa pagtambay lang, at pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Tinawanan ni Reyna ang dati niyang propesor at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang pisara ng abiso kung saan sila makakakuha ng mga kahilingan para asikasuhin ang korte ng mga salamangkero at makakuha ang bantay ng hari ng mga gawain na hindi kayang lutasin ng mga adventurer. Sa pangkalahatan, mahirap o nakakainip na misyon ang mga ito na hindi sulit sa mababang gantimpala. Ang ilan ay mukhang apurahan, at nagka-interes si Thor sa isa mula sa isang malayong nayon. Sa mga nakaraang taon, nalalason ang mga pananim, ngunit wala namang malaking pinsala sa mga tao. Nagpa siya ang pangunahing tauhan na tingnan ang nayon at tulungan ang mga taong yon. Nagtsismisan ng ilang tao sa korte na hindi magtatagumpay si Thor sa misyong yon, na ikinaiinis ni Reyna. Ngunit sinabi ni Thor na huwag itong alalahanin, mas gugustuhing iwasan ang pakikipag-away. Makalipas ang 2 oras, dumating ang pares ng mga salamangkero sa nayon, na mainit na sinalubong ng mga taga-nayon. Pinasalamatan sila ng pinuno ng nayon, si Graba, sa pagtanggap ng kahilingan, at iginiya ang dalawa patungo sa Nalason na mga bukirin. Sabi ni Graba, hindi ito problema na dulot ng hangin, tubig, o lupa. Naniniwala ang ilang taga-nayon na nasaktan nila ang sagradong puno, kaya araw-araw silang nanalangin dito humihingi ng kapatawaran. Namangha si Thor nang makita na malusog ang puno, sa kabila ng lason na kumalat sa paligid nito. Kahit ramdam ang bigat ng mga inaasahan ni Graba at Reyna, sinubukan ng bida na linisin ang mga bukirin. Sa una, ang lason, naglalaho, ngunit bumabalik ito pagkaraan ng ilang segundo. Dahil doon, natutuklasan ng grupo na ang pinagmulan ng kontaminasyon ay ang sagradong puno. Sabi ni Graba na ang punong yun ay isang espiritual na simbolo na may mahigit 2,000 taon ng buhay. Maging ang mga opisyal na nag-imbestiga dito ay walang nakitang kainahinala, kaya humingi ng pahintulot ang bida upang lumapit sa puno at gumamit ng salamangka upang alisin ang lason. Sa pahintulot ng pinuno ng nayon, gumamit si Thor ng salamangka na sa simula ay tila walang epekto. Bigla, isang ugat ang sumambulat mula sa lupa at ang puno ay nagsimulang pumilipit at lumaki. Inilalantad na ito ay isang trend. Ito ay isang halimaw na ipinanganak matapos ang isang dryad ay sumapi sa isang katawan, at ang lakas ng nilalang. Depende sa lalagyan nito, pero si Thor ay hindi pa nakakita ng ganito kalaking trend. Kapag malapit nang magsimula ang laban, pinapabalik niya si Graba sa baryo gamit ang mahika ng pagpapabilis. Sinabihan niya si Reyna na umurong, ngunit handa ang dalaga na lumaban at sinuportahan siya. Alam ni Thor na mas mabuti na nasa tabi niya ito, dahil ang pagharap sa Trent ay magpapalit sa misyon na ito sa S-rank. Ang mage ay sumugod sa mga Nalason na ugat at pinutol ang mga ito gamit ang kanyang espada. Samantala, sinusubukan ng protagonista na pabagalin ang Trent. Ang mga reflekso ng assistant ay hindi kapanipaniwala at pinaparamdam kay Thor ang nostalgia sa hindi malamang dahilan. Si Reyna ay sisilakay sa pangunahing katawan habang nakakakuha ng suporta mula sa mage. Di nagtagal, ang mga sanga ng Trent ay nagsimulang gumalaw na parang mga braso at hamarang sa daan ng espadachim. Mahirap silang putol. Kaya pinalakasan ng bida ang talam ni Reyna ng apoy. Sa ganoong paraan, nagawa ng babae na sirain ang mga ugat at sanga ng nilalang. Sa hindi inaasahan, napansin ng dalawa na ginagamit ng Trent ang tubig para patayin ang apoy. Medyo matalino ang halimaw, kaya nagpa siya ang bida na gagamit sila ng ibang estratehiya. Sa halip na magtanong ng napakarami, nagtiwala si Reyna sa kanyang dating guro at naghanda na umatake muli. Sinugod niya ang mga ugat, sinamantala ang katotohanang mas mabagal ang mga ito. Nagtataka si Thor kung pinagtatawanan sila ng Trent dahil minamaliit sila nito. Sa sandaling simula ng nilalang na gumamit ng tubig para patayin ang apoy, pinalitan ni Thor ang engkanto sa espada ni Reyna ng yelo. Kahit para sa isang dalubhasang salamangkero, ang pagpapalit ng mga elemento sa isang engkanto ng ganoon kabilis ay talagang mahirap. Kaya naman lubos na ipinagmamalaki ni Reyna na kasama niya ang bida sa laban. Matagumpay niyang napagyelo ang tubig ng Trent, kaya nahinto rin ang mga galaw nito. Sunod, muling naging apoy ang yelo, na pinayagan itong sunugin ang puno hanggang sa kaibuturan.
Alam ni Reyna na hindi niya matatalo ang halimaw ng mag-isa, at muli siyang namangha sa suportang mahika ni Thor. Sa pagtatapos ng laban, bumagsak ang bida sa lupa at naupo, pagod, at pinuri ang kanyang katulong sa pagtatrabaho ng napakasipag. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga taga-nayon upang ipagdiwang ang pagkatalo ng halimaw. Sinubukan ni Reyna na ibigay ang lahat ng papuri kay Thor, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Pagkatapos, humingi ng tawad si Thor kay Greba dahil kinailangan niyang sirain ang sagradong puno. Ngunit ang pinuno ng nayon, sabi nitong ayos lang, nakahinga ng maluwag na naasikaso na ang lahat. Ang mga taga-nayon ay nagsama-sama upang tapusin ang trabaho, tinatabas ang natitira sa puno upang pigilan ang pagkalat ng apoy. Nalulungkot si Greba dahil hindi siya makapagbigay ng angkop na gantimpala sa mga salamangkero, kaya ibinigay nila ang ilang sako ng abo at uling. Bihira at mahalagang materyales sa kabisera. Ang nayon ay may sapat na materyales para makaraos, kaya hindi nila inaalintana ang pagregalo ng ganoon karami. Nakakuha ng ideya, hiniling ni Thor na hayaan siyang gamitin ang abo ng sagradong puno upang magpalabas ng salamangka sa mga pananim. Gusto niyang tulungan ng nayon gamit ang kanyang pinakamalaking espesyalidad, na siyang salamangka sa kalikasan. Dahil ang sagradong punong iyon ay nagbabantay sa mga tao sa loob ng 2,000 taon, naniniwala si Thor na matagal na nitong nilalabanan ang pangingibabaw ng Triad. Sa huli, talagang sinubukan nitong protektahan sila, na mas lalong nagpaparamdam sa mga taga-nayon na pinagpala sila. Maya-maya, umalis ang mga salamangkero at pinuri ng mga taga-nayon ang gawaing kanilang ginawa. Bigla, nakatanggap si Greba ng balita na ang mga pananim na nilagyan ng salamangka gamit ang abo ng sagradong puno ay mabilis na lumalaki. Lahat ay namangha, naniniwalang ito ay isang himala. Sa daan pabalik sa bahay, nakonsensya si Reyna dahil sa lahat ng kredito na nakuha niya sa trabaho. Tutal, ang kanyang plano bilang isang prinsesa ay pagandahin ang reputasyon ni Thor. Bigla, humingi ng paumanhin ang bida dahil sa labis na pagpapagawa sa kanya. Nag-alala siya dahil mukhang malungkot ang katulong mula nang gawin nila ang misyon, at masaya si Reyna. Napansin ni Thor na kapag sinabi ng salamangkera na pagod siya, agad na ang bida. Pinapawi ang pagod niya gamit ang mahika. Alam ni Reyna na hindi magtatagal ay makikilala ang kapangyarihan ni Thor, na magiging dahilan para maging isang Panginoon siya. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng prinsesa ng perpektong dahilan para pakasalan siya. Samantala, sa isang selda, nahihirapan si Mia sa isang labanan at nangangamba na baka doon na siya mawalan ng buhay. Kinabukasan, pumasok ang bida sa trabaho na humihikab habang si Reyna ay punong-puno ng sigla gaya ng dati. Pagkaraan ng 5 minuto, bamantong hininga na rin siya matapos paalisin ni Thor. Habang naglalakad sa mga pasilyo, napansin niyang patungo ang lalaki sa punong tanggapan ng Royal Guard at sinundan niya ito. Pumunta si Thor para tingnan ang mission board ng araw at nalaman niyang walang laman ito. Ayon sa iba sa punong tanggapan, maraming tao ang gustong pahangin si Elena, kaya't sinisikap nilang magtrabaho ng higit pa. Ang ilan ay sadyang napakatanga para, naniniwala silang maaari pa nga nilang hingin ang kamay nito para sa kasal, na nagpaalala kay Thor sa kahilingan ng prinsesa sa kanya noon. Sa kalagitnaan ng usapan, binanggit ng isa sa mga kabalyero na talagang nagsusumikap si Luna. Kilala siya bilang isang henyo, ngunit nabigo siya sa pagkatalo sa isang baguhan tulad ng bida, hindi pansin na iniisip ni Thor kung ano ang gagawin niya sa araw, dahil walang magagamit na misyon. Pagkatapos, pinag-uusapan ng mga kabalyero si Mia at ang kanyang kapitan Boldes na nagpunta sa isang rank C na piitan. Nagtanong ang bida ng mga detalye tungkol dito dahil may utang siya sa baguhan. Umaasa siyang wala siyang pinag-aalala, ngunit nagpa siya pa ring puntahan at tingnan. Pinangunahan ni Boldes ang isang pangkat sa piitan kahit na siya ay walang karanasan, inilalagay ang lahat sa posibleng panganib. Bagamat ito ay misyon na karaniwang hinahawakan ng guild, mahihirapan ang mga kabalyero na tapusin ito dahil 20 adventurer na ang namatay dito. Pagkuha ng impormasyon, mabilis na tumungo si Thor sa piitan gamit ang support magic. May mga kuta na nilikha ng ilang halimaw, nagbabantay sa dungeon core doon at inilagay ito sa isang lugar na hindi madaling lapitan. Patuloy na magpapatawag ng mga halimaw mula sa Demon Realm ang core hanggang sa masira ito ng isang kabalyero o adventurer. Ang mga ranggo ng bawat isa ay basic at karaniwang hindi nagdudulot ng problema.
Di nagtagal, dumating ang bida sa nayon malapit sa piitan, napagtanto na tiyak na lumikas na ang mga residente. Habang papalapit siya sa pasukan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya at ginamit ang kanyang mahika upang tingnan kung sino ito. Napagtanto ni Thor, si Reyna, na sumusunod sa kanya marahil dahil gusto niyang iulat ang nangyayari sa prinsesa. Nag-aalala siya pagkatapos ng lahat, may posibilidad na matanggal siya sa trabaho kung mabaigo siya sa gawain, kaya naghanda ang protagonista at tumakbo patungo sa piitan. Hindi pinansin ang reklamo ni Reyna na masyado siyang mabilis upang makasabay. Ang pasukan sa piitan ay nasa loob ng isang abandonadong minahan. Naghanda si Thor para sa posibilidad na biglang magbago ang antas nito, dahil hindi ito bihira. Gamit ang mahiwagang paningin, nakahanap siya ng mga bakas ng mana at mga palatandaan ng mga lumang labanan. Di nagtagal ay nakatagpo ang salamangkero ng ilang nabubuhay na baluti at nagtataka kung sinadya bang iwanan ang mga ito ng mga kabalyero. Iyon ay isang halimaw na sumasapi sa isang patay na sisidlan, na ginagawa itong zombie at nagpapahirap talunin. Kaya maliban kung paalisin mo ang espiritu, ang nilalang ay patuloy lang nababalik. Pagkatapos, pinahinto ni Thor ang paggalaw ng mga baluti bago gumamit ng banal na mahika para talunin sila. Pagkatapos nyon, patuloy siyang naghahanap sa koponan ni Mia. Si Reyna, na nakapanood ng lahat, ay muling humanga sa galing ng kanyang dating guro sa paggamit ng banal na mahika. Ang dalaga ay patuloy na humahanga sa kanya mula sa malayo at alam niyang kaya niyang harapin ang piitan na iyon ng mag-isa. Sa daan, nagtataka si Thor kung iniwan na ng koponan ni Mia ang laban at tumakbo, na nag-iwan ng napakaraming halimaw. Hindi nakikita ang mga espiritu ng mata, kaya mahalaga ang isang taong kayang gumamit ng mahika sa pagpapatingin. Samantala, nahihirapan ang isang grupo ng mga kabalyero na talunin ang mga nabubuhay na baluti. Lahat sila ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa at nagtatalo-talo, nabigo sa sitwasyon. Tumakas lang si Boldest, iniwan ang kanyang mga kasamahan, at nagpasya si Thor na agad itong harapin. Sa isang galaw, pinaalis niya ang lahat ng halimaw at pinaginhawa ang pagod ng lahat. Sinabi ng isa sa mga salamangkero na naiwan si Mia upang bumili ng oras, at tumakbo ang bida upang hanapin siya. Bahagi ng kanyang kalooban ang gustong maniwala na maayos lang ang baguhan, magaling siya sa pagtatanggol gamit ang mga kalasag. Sa parehong oras, patuloy na nahihirapan si Mia na harapin ang kanyang mga kalaban. Hindi nakikita ang mga atake ng mga espiritu, at walang salamangkerong makakatulong sa kanila. Unti-unti na siyang napapagod at nag-aalala na baka siya ay mamatay doon. Dahil sa takot, nagsimulang umiyak ang dalaga, pagkatapos ay sinabi ng isang pamilyar na boses sa kanya na ilagan ang atake na nagmumula sa likuran. Ginawa ng kabalyero ang sinabi sa kanya at may gumaling ang kanyang pagod sa mahika ni Thor, nagulat nang biglang lumitaw ang mga espiritu. Hinihiling ng bida na hayaan na siya ang bahala, habang pinipigilan ng mga kabalyero ang mga pag-atake ng baluti. Ang grupo ay nagtutulungan bilang isang pangkat at sinimulang talunin ang bawat isa sa kanila. Ang mga halimaw, sa oras na narating sila ni Reyna, tapos na ang laban. Pinupuri ni Thor ang baguhan sa pagpapatuloy niya mag-isa, hanggang ngayon. Kahit na nagpapasalamat ang babae sa pagkasagip sa kanya, tinatanong niya kung bakit nandoon ang bida. Ipinaliwanag niya na nag-alala siya kay Mia, na nagdulot sa kanya ng kahihiyan at pagkaantig. Sa kabilang banda, hindi napansin ni Thor, at sinisigurado lang na hindi siya nasaktan. Pinapanood ni Reyna ang eksena at bamantong hininga ng gamaan ang loob dahil hindi na niya kailangang tumulong, nagpas siyang umalis. Bigla namang napansin ng bida ang maliliit na piraso ng abo na gumagalaw sa ilalim ng mga paa ng kabalyero, at binalaan siya na maghanda para sa panibagong laban. Pumasok ang mga abo sa isang butas sa dingding, marahil ay nagpapakain ng isa pang halimaw. Sigurado si Thor na makakaharap na nila ang boss ng piitan. Gulat, napagtanto ni Mia na kakaharapin nila ang isang Death Eater, isang halimaw na masyadong malakas para sa isang rank C na piitan. Sa tingin niya ay makakagawa siya ng pagkakataon para makatakas sila, at humanga si Thor sa kung gaano siya nagsisikap na manatiling kalmado. Itinuro ng bida na ang core ng piitan ay nasa likod ng silid, kaya hindi sila makakatakas. Sa kaunting pagsisikap, hinaranggan ni Mia ang malakas na atake ng Death Eater. Pinapaatras ang halimaw,
ipinaliwanag ni Thor na ang pag-iwan sa boss ng piitan ngayon ay mangangahulugan na mas maraming tao ang mamamatay at makakain. Gawing mas malakas ang mga nilalang. Naniniwala siyang mananalo sila kung magtutulungan sila, at nagpa siya ang babae na pagkatiwalaan ng salamangkero at sumunod sa kanyang mga utos. Kaya sinabi ni Thor na kailangan muna nilang alisin ang balabal ng Death Eater, dahil ito ay lumalaban sa mahika at pisikal na pag-atake. Dahil kumpiyansa ang kabalyero sa kanyang tibay, binigyan niya ang sarili ng pabilisan sa pamamagitan ng mahika upang akitin ang nilalang. Nang tangkaing atakihin ng Death Eater, pinigilan ni Thor ang babae na matapan. Pagkatapos, pinayuhan niya itong piliin kung aling atake ang haharamgan at kung alin ang iiwasan, upang hindi siya masaktan. Naaalala ni Mia na may natutunan siyang ganoon kay Velgar, at sinimulan niyang basahin ang mga galaw ng boss ng piitan. Nagkaroon ng kumpiyansa ang kabalyero na mananalo sila, na humanga ang pangunahing tauhan sa ipinamalas niyang talento. Di nagtagal ang Death Eater, sumuko na ito sa pag-atake sa dalagita at sa halip ay si Thor ang tinarget, dahil mas madali siyang puntiryahin. Ngunit hindi hinayaan ni Mia na masaktan ang salamangkero, at mabilis siyang pinrotektahan gamit ang kanyang kalasag. Sinamantala ang pagkakataon, ginamit ng bida ang abala upang hiwain ang halimaw. Kahit naiwang tulala ang boss ng piitan, patuloy na kinukuha ni Mia ang atensyon nito gamit ang kanyang kalasag. Nagtulungan ang dalawa upang dahan-daang punitin ang kapa, handang tapusin ito sa susunod na palitan. Dahil sa matinding determinasyon ni Mia na protektahan siya, naghanda si Thor na palayasin ang halimaw gamit ang banal na salamangka. Sa sandaling tumama ang Death Eater sa kalasag ng kabalyero, sinamantala ng bida ang pagkakataon upang tapusin ang boss na nilalang. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapagod sa kabalyero, at mabilis na nilinaw ni Mia na masaya siyang tumulong. Nakalulungkot na nasira ang espada ni Thor sa proseso, at napagpasyahan niyang iuwi pa rin ito. Ito ay isang sandata na nakuha niya sa piitan at maaaring isang relikya mula sa isang matandang manlalakbay na pinatay ng Death Eater. Bago masira ang core, nagpasya silang kunin ang lahat ng mukhang mahalaga. Bigla, ang abo ng kaluluwa ng Death Eater ay lumutang sa hangin, na lumilikha ng magandang tanawin. Maya-maya, ligtas na nilisan ng pares ang piitan, at namangha si Mia na makita itong maglaho. Masaya siya dahil ito ang kanyang unang beses, lalo na dahil napakaraming bagay ang nakuha niya doon. Sabi ni Thor dapat silang magpahinga ng kaunti bago bumalik sa kabisera, at napansin na umalis na si Reyna. Nag-aalala ang salamangkero na hindi niya nakuha ang sapat na magandang resulta, kaya't napansin ni Mia ang nahihirapang tingin sa kanyang mukha at isipin na ito ang kanyang kasalanan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang kabalyero sa pagiging walang silbi, nahihiya sa kanyang kakulangan ng kakayahan at pakiramdam na hindi siya karapat-dapat mapabilang sa Royal Guard. Sa kabilang banda, hindi iniisip ng bida na matatalo nila ang Death Eater kung wala siya. Nang matuwa si Mia sa papuri, napansin ni Thor na may papalapit. Dumating ang mga tropa sa pamumuno ni Velgar sa minahan, at lahat ay nakaramdam ng kapanatagan nang makitang ligtas ang baguhan. Inamin ng babae ang kanyang mga pagkukulang at nangako siyang magsisikap pa, ngunit sinabi ni Velgar na sapat na ang kanyang nagawa, kahit na siya ang nakakuha ng papuri sa pagsira sa core ng piitan. Nilinaw ni Thor na tinulungan niya lamang si Mia. Kaya sinabi ng kabalyero kay Boldes na iba ang kanyang kwento sa sinabi ng baguhan. Nagulat si Boldes na buhay pa ang babae, at naaalala ni Thor na tumakas ang lalaki sa gitna ng labanan kanina. Ikinagalit iyon ni Velgar dahil inakusahan ni Boldes si Mia ng pag-iwan sa pulutong habang naglalaban, at sinubukan ng kabalyero na ipaliwanag ang kanyang sarili, na inakusahan siya ng pagnanakaw ng yaman mula sa piitan at ginamit ito para kumita ng pera. Ngunit walang naniwala sa kanyang sinabi dahil sinabi na ng ibang mga kabalyero kay Velgar ang totoo matagal na. Kaya ginamit niya ang kanyang autoridad bilang kapitan upang tanggalin si Boldes mula sa Royal Guard. Bukod pa rito, pinasalamatan ng kabalyero si Thor sa tulong at yumukod, na ikinabahala ng bida. Alam ni Velgar na responsibilidad niya bilang kapitan na harapin ang mga problemang ito, at hindi ng sinuman mula sa hukuman ng mangkukulam. Dahil labis siyang sinisisi ang kanyang sarili, nagpasya ang bida na ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng paghingi ng pabor. Hinayaan ng salamangkero ang gwardya na dalhin ang mga bagay na nakuha nila sa piitan papunta sa guild.
Hindi alintana ni Thor ang pagkuha ng gantimpala o pera para sa trabaho, na ikinagulat ni Velgar at ikinatawa ni Mia. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto lang ng bida na panatilihin ang magandang relasyon sa pagitan ng mga kabalyero at mga salamangkero. Sa halip na bumalik sa lungsod sakay ng karwahe, mas gusto niyang maglakad, at sumama ang babae sa kanya, ayaw sa ideya ng paglalakbay sa tabi ni Boldes. Bukod pa rito, gusto ng babaeng kabalyero na gamitin ang pagkakataon para hilingin kay Thor na turuan siya ng support magic. Alam niya na talagang abala ang bida, ngunit gusto niyang lumakas. Bigla na lang, nagsimulang umiyak si Thor ng luha ng kaligayahan, handang-handa siyang turuan. Kung matututo si Mia ng mahika, kung gayon, hindi na siya kailangang mainis muli sa mga bastos na tao. Dahil sa komento, naalala niya ang sinabi ni Boldes, at kahit hindi siya nasaktan, nagpa siya siyang palampasin ito dahil sobrang excited si Thor. Samantala, nawawala si Luna sa isang kagubatan ngunit tumatangging humingi ng tulong. Nang gabing yun, lumabas sina Thor, Reyna, at Mia para kumain ng magkasama at magpahinga. Nangyari ito kaagad pagdating nila sa kabisera ng kaharian. Inimbitahan ng babaeng kabalyero ang bida sa hapunan, gamit ang dahilan na hindi niya alam ang anumang magagandang lugar, ngunit kada rating lang din ni Thor sa lungsod. Tapos biglang dumating si Reyna at nagpasya na dalhin sila sa isang magandang restoran. Habang kumakain sila, nagreklamo ang assistant tungkol sa hindi pagkakaroon ng pagkakataong makita ang bida na lumaban gamit ang espada. Ayaw ni Thor na siya ang maging pangunahing usapan, kaya sinabi niyang gusto ni Mia matuto ng support magic. Sa puntong yun, ibinunyag ng babaeng kabalyero na karaniwang minamaliit ng mga kabalyero ang paggamit ng mahika dahil labag ito sa diwa ng pagiging magiting. Sumang-ayon ang lahat sa mesa na katangahan ng tawaging tamad ang isang tao dahil umaasa ito sa suporta upang lumakas. Sa gitna ng usapan, pakiramdam ng protagonista na ang kapaligiran sa mesa ay parang nakapagbabalik tanaw. Pagkatapos ng hapunan, naglakad ang tatlo sa mga lansangan at nakita ang isang estatwa ni Alan. Sinamantala ni Mia ang pagkakataong tanungin si Thor kung anong klaseng tao ang bayani noong nabubuhay pa ito. Nagkunwari, sinabi ng protagonista na wala namang gaanong pinagkaiba sa sinasabi ng mga alamat, ngunit alam ni Reyna na palaging tumatanggi ang mage na magbigay ng detalye tungkol sa nakaraan, lalo na dahil siya. Nagdududa kung mabuting tao si Alan matapos paalisin si Thor sa grupo. Hindi sinasadya ng prinsesa na makialam sa kanyang pribadong buhay at magtanong, ngunit naiisip niya na siguro ay talagang nakukonsensya ang kanyang dating guro. Kinabukasan, nakatanggap si Thor ng maraming gamit sa kanyang silid bilang gantimpala sa pagkagapi sa Death Eater. Kahit na anako ng mga kabalyero ang paglilinis sa dungeon, iginiit ni Velgar na kahit papaano ay makakuha ang protagonista ng uri ng gantimpala. Kahit na ito ay isang magandang bagay, hindi alam ng salamangkero kung ano ang gagawin sa napakaraming pera, at iminungkahi ni Reyna na gumawa ng bagong kagamitan gamit ang mga materyales. Talagang magiging kapaki-pakinabang ang kapa ng Death Eater kung magagamit nila ito, kaya napagpasyahan ng dalawa na pumunta sa tindahan ng kagamitan. Di nagtagal, nalaman nilang maaari nilang ayusin ang kapa, ngunit hindi sila makagawa ng bagong espada mula sa karit ng boss ng dungeon. Ito ay gawa sa espesyal na bakal na hindi maproseso ng mga tao, at hindi man lang nila maabot ang temperaturang kailangan sa pandayan ng kabisera, kaya naisip ng protagonista na kung ganoon karaming apoy ang kailangan nila, makakatulong siya. Humingi siya ng pahintulot na pumasok sa pagawaan at isinagawa ang ideya niya. Paihinain ni Thor ang paglaban ng karit sa mana, upang matuno nila ang bakal gamit ang mahiwagang apoy, at selyuhan niya ang apoy ng pandayan upang manatiling matatag ang init. Sa pagkagulat ng lahat, nagawa ng salamangkero na painitin ang karit, na nagpahintulot sa koponan na gumawa ng bagong bagay. Gumawa ang panday ng dalawang bagong espada salamat sa napakaraming bakal, isa para kay Thor at ang isa ay para kay Reyna. Kahit na mga salamangkero sila, tanging ang katulong lamang ang tunay na dalubhasa sa espada, habang itatago naman ng protagonista ang kanya para sa pagtatanggol sa sarili. Bukod pa rito, ang lalaki ay may balabal na lumalaban sa mahika na lalong nagpalakas sa kanya. Pagkaalis nila sa workshop, sinabi ni Reyna na masama ang loob niya sa pagkuha ng mga bagong gamit mula sa materyales ng Death Eater nang hindi naman siya nakibahagi sa laban. Gusto siyang gantimpalaan ng protagonista sa palagi niyang pagtulong sa kanya, at ito ang nagpatawa ng bahagya sa dalaga.
Sa huli, nagpasya ang dalawa na maghapunan sa labas at tamasahin ang nalalabi nilang araw ng pahinga. Sa ibang araw, naghanap ang magkapares ng mga trabahong maaaring gawin at nalaman nilang may ilang available. Narinig ni Thor na marami nang tinatanggap si Luna kamakailan, at inakala niyang wala na ito ngayon. Ngunit di nagtagal, binanggit ng ilang tao na ang dalaga ay hindi pa bumabalik mula sa huli niyang misyon sa loob ng 3 araw. Ang gawain ay imbestigahan ang isang malaking halimaw sa Cargo Forest, isang lugar kung saan madaling mawala. May ilang naniniwala na baka mawala ng pasensya si Luna at masira ang buong lugar bago bumalik, ngunit nagpasya ang bida na hanapin pa rin siya. Nagbuntong hininga si Reyna dahil si Thor ay laging napakabait at nag-aalala sa ibang tao. Ang gubat ay puno ng mga buhay na nilalang, at walang ordinaryong tao ang lumalapit dito dahil sa pangangaso ng halimaw. Sa tingin ni Thor, madaling mahahanap ang nawawalang salamangkero kung walang hahadlang sa kanila. Sa kalapit na puno, nakita ng dalawa ang isang markang mahika na naiwan ni Luna. Nagpasya silang sundan ang kanyang bakas para mahanap siya. Mabilis na tinahak ang gubat sa tulong ng mahika. Masaya ang bida na makita si Reyna na mahusay na gumagamit ng itinuro niya rito. Sa huli, nauubos ang mga bakas ng mahika at natagpuan nila ang labi ng isang larangan ng digmaan. Ang mga kalapit na puno ay nasunog at ang mga bakas ng dugo na iniwan ng halimaw ay bumubuo ng isa pang daan na napagpasyahan nilang sundan. Habang sila ay nag-iimbestiga, iniisip ng bida na maaaring tumawag ng tulong ang sugatang halimaw mula sa mga kasama nito habang ito ay tumatakas. Sa kasong iyon, napagpasyahan ng mga salamangkero na naligaw si Luna sa gitna ng madilim na kagubatan sa panahon ng pangangaso. Hindi makita ni Thor ang anumang bakas ng paa na naiwan at nagpasya siyang hanapin ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mana. Si Luna ay isang bihasang salamangkera, kaya't matutuklasan niya ang mana ng tao at tutugan sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. Si Reyna ang magiging responsable sa pag-akit at pagsupil sa naakit ng kapansin-pansing kapangyarihan, sa sandaling magtagumpay ang bida na magpakawala ng mana. Ang pares ay tumatakbo patungo sa gilid ng kagubatan at natagpuan si Luna. Ang babae ay nagulantang nang makita sila at sumigaw na nagtatanong kung bakit sila nandoon, ngunit ang sakit mula sa kanyang pinsala ay nagpahinto sa kanya sa pagrereklamo. Lumapit si Thor upang tingnan kung nasaktan siya at napagtanto na ang babae pala ay masakit ang tiyan matapos kumain ng kabute, kaya ginamit niya ang mahika upang gamutin siya, na nagpahiya at nagpasalamat kay Luna. Bago pa siya makapagtanong kung bakit sila nandoon, sumigaw ang salamangkero sa isang bagay na lumitaw sa kalangitan. Nang tumingala sila, nakita nila ang mga dragon na lumilipad sa itaas. Sila ay kilala bilang pinakamapanganib na nilalang dahil ginagawa nilang abo ang lahat. Nagtanong si Reyna kung yun ba ang halimaw na hinahabol ni Luna noon, at sinabi niya na hindi dahil napakalakas nito upang mapabagsak ng isang mago. Ang butiki na hinahabol ng mago ay sumulpot para sa isang sorpresang atake, at mabilis itong pinabagsak ni Reyna sa isang hiwa ng espada. Ang problema ay nakakuha ito ng mga karagdagang puwersa, kaya ang grupo ay iniipit mula sa lahat ng panig. Nakonsensya si Luna sa paglalagay sa kanila sa panganib at sinabihan silang tumakbo habang siya ay gagawa ng abala. Tumanggi si Thor, nagpanukala na si Reyna ang haharap sa mga butiki habang ang dalawa pa ay haharap sa mga dragon. Naniniwala siyang sa pagtutulungan ay mananalo sila. Dahil naiinis sa pag-uutos sa kanya, humakbang si Luna at pinrotektahan si Thor mula sa apoy na ibinuga ng dragon gamit ang kanyang mahika. Ang kapangyarihan ng babae ay kahanga-hanga at pinuri siya ng protagonista sa mabilis niyang pagtugon. Dumating ang pangalawang alon ng atake, at napagtanto ni Luna na nauubusan na siya ng mana para ipagtanggol pa sila. Kaya pinatatag ng bida ang harang gamit ang yelo, na nagpalito kay Luna dahil dapat tunawin ng apoy ang mahika. Sa kabila nito, nakaligtas ang dalawa, at ipinaliwanag ni Thor na swerte lang sila dahil isang batang dragon ang kanilang kinakaharap. Itinuro niya na tumataas ang nilalang, pinipino ang mana nito para sa isa pang pagbuga ng apoy. Kahanga-hanga na gusto pa rin itong lumaban ng ganoon katigas ang ulo, at kinainisan ni Luna ang komento dahil parang tinutokso siya ni Thor at ikinukumpara siya sa dragon. Kasabay nito, alam ng mangkukulam na mas matanda at mas may karanasan ang bida, kaya makikinig siya sa plano. Ipinaliwanag ni Thor na ang kahinaan ng nilalang ay ang baliktad na kaliskis sa leeg nito, kaya dapat nilang matalo ito sa isang tama lang.
Ipinaliwanag din niya kung paano nila ito gagawin, at di kalaunan. Muling naghahanda ang dragon para salakayin sila. Ito ang pagkakataong hinihintay nila, at naghanda si Luna ng kalasag na nababalutan ng tubig. Ang ideya ay bawasan ang tindi ng atake ng apoy at dumipensa habang tinutugunan ni Thor ang kahinaan ng dragon. Pinabagal ng salamangkero ang pagkampay ng pakpak ng nilalang, pinilit itong bumaba sa lupa, at pansamantalang inalis ang paglaban nito sa salamangka. Sumunod, tinamaan ni Luna ng kidlat ang kahinaan ng nilalang, ngunit hindi pa rin bumagsak ang halimaw, at halos hindi na ipagtanggol ni Thor ang babae mula sa isa pang buga ng apoy. Pagkatapos nito, sinigawan niya ito na maghanda para tamaan muli ang kahinaan, sinusubukang gisingin ito mula sa pagkabigla. Samantala, bumangon muli ang nilalang, pinilit nito ang bida na pigilan ito gamit ang salamangka. At patayuin din si Luna ng sabay. Pagkatapos, sa wakas ay nakabawi ang mangkukulam at tinamaan ang dragon. Pagkatapos nitong matapos, ipinagdiwang ni Thor ang panalo at pinuri ang babae, na nagpaiwan sa kanya na nahihiya at nag-aalala sa kondisyon nito, matapos niya itong protektahan. Sa gulat ni Luna, maayos lang pala siya dahil ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang mahika ng tubig. Nairita ang babae na nag-alala siya para sa wala. Ngunit pinasalamatan siya dahil sa paglalagay sa sarili niya sa panganib. Kahit na, nahihirapan ang protagonista sa pandinig dahil pansamantala siyang nabingi dahil sa kulog. Naalala ni Luna na pinapuna siya dahil sa laging pag-apekto sa kanyang mga kasamahan gamit ang kanyang mahika ng liwanag, at mabilis niyang pinagaling ang tainga ni Thor. Hindi nagtagal, lumapit si Reyna sa kanilang dalawa, at nagpa siya ang protagonista. Upang simulan ang pagkolekta ng mga materyales na naiwan ng dragon. Hinihiling ni Thor kay Luna na linisin ang anuman na kanilang makolekta at sunugin ang hindi nila kailangan, at naguguluhan ng dalaga na hindi siya pinagalitan dahil sa kakulangan niya sa abilidad. Kasabay nito, napagtanto niya na hindi magsasabi ng ganoong bagay ang dalawa, at nagsisimulang tulungan silang tipunin ang lahat. Nang dumating ang grupo ng guild upang tumulong, tinawag si Thor upang suriin ang isang bagay na kakaiba na natagpuan nila sa katawan ng dragon. Sa masusing pagtingin, napansin nilang mukha itong batong mahika, ngunit ito pala ay isang dungeon core. Nalilito ang lahat sa kanilang nakikita, kaya nagpa siya ang bida na ibalik ang item sa punong tanggapan at imbestigahan. Kinagabihan lamang bumalik ang trio sa lungsod, pagod mula sa araw. Trabaho. Nagrereklamo si Luna kung gaano karaming mana ang nagamit niya sa pag-oorganisa ng mga materyales, at sinabi ni Thor na kailangan yun dahil ang pagkolekta ng materyales sa lumang paraan ay maaaring mangailangan ng napakatagal na panahon. Sa sandaling yun, nakaramdam ng sakit ang mage sa kanyang binti at inalok ng assistant na imasahe ito kapag nakabalik na sila sa silid. Nagsimulang tanggihan ng protagonista ang alok, kaya sinabi ni Luna na may alam siyang paliguan na pampagaling na nakakapawi ng pagod. Nauutal siyang nagdahilan na hindi naman sa nagmamalasakit siya na pagod ito, kundi gusto lang niyang maging mature at magpakita ng pasasalamat sa tulong na natanggap niya kanina. Sa huli, ang grupo ay nagpalipas ng gabi sa maiinit na bukal, nagpapahinga. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Thor ang pag-iisip tungkol sa dungeon core na natagpuan niya sa loob ng dragon. Simula nang nadaig ang hari ng demonyo, mga bagong dungeon, bihira ng lumitaw. Gayunpaman, ilan sa kanila ang nagpakita malapit sa kabisera kasama ang mga napakalakas na halimaw, na nagpapahiwatig na may nagtatago sa likod nito na may masamang intensyon. Kaya naman nagtataka ang bida kung paano niya ito i-report sa punong tanggapan. Kinabukasan, sinabi niya kay Elena ang lahat ng kanyang nalaman, at nagpa siya si Elena na sisimulan nilang imbestigahan ang sitwasyon na lalo lang nagpapahanga sa bida dahil malaki ang pagkakaiba kapag may magaling na pinuno. Higit sa lahat, maganda ang pakiramdam ni Thor na may nakatataas sa kanya na nagtitiwala sa kanya. Nagpakita si Reyna upang batiin ng magandang umaga ang bida, at sinamantala niya ang pagkakataon upang sabihin kay Reyna ang tungkol sa kanyang ulat kay Elena. Lubos siyang pinuri ng salamangkero sa pagiging maagap at pagkakaroon ng mga katangian upang maging isang reyna, na labis na napakilos ni Reyna. Kalaunan, pumunta silang dalawa sa mission board para kumuha ng gawain. Samantala, nagpa siya si Luna na magpahinga matapos gumastos ng maraming mana para talunin ang dragon. Kaya, si Thor ang umako sa misyon na imbestigahan ang mga sigaw na naririnig ng mga tao mula sa imburnal ng kabisera. Kung may sumusubok na gumawa ng mga piitan,
ang imburnal sa ilalim ng lungsod ay magiging perpekto para dito. Dagdag pa rito, ang ilalim ng lupa ay napakalaki at parang labirinto, na dahilan kung bakit hindi matukoy ng mga kabalyero kung saan ang gagaling ang mga sigaw na narinig nila mula sa imburnal. Gayunpaman, nais ng bida na tiyakin ang kaligtasan ng mga tao at nag-aalala sa posibleng paglabas ng mga halimaw. Gamit ang mahikang paningin, hindi makaramdam si Reyna ng anumang kakaibang mana sa malapit. Maging ang lugar ay mukhang napakalinis at walang tao, lalo na dahil palagi itong nililinis. Kung gayon, maliban kung napakatalino ng mga halimaw, hindi nila sila mahahanap. Pagkatapos ay sinabi ni Thor na sinusundan sila ng ilang sandali at dapat nilang tingnan kung sino ito. Hindi ito mukhang si Mia dahil ang mana ay napakalakas at hindi nila sila makita dahil gumagamit sila ng mahiwagang kasangkapan sa pagiging di nakikita. Kaya't nagpa siya ang dalawa na magpatuloy sa paglakad at baliwalain ang sumusunod, dahil hindi naman sila mukhang masama. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, wala silang nakitang kainahinala sa paligid ng lugar. Bigla na lang, isang ilaw ng sulo ang lumitaw sa likuran nila. Pababa sa pasilyo habang papalapit ang isa pang grupo, si Mia pala ito at kasama niya ang iba pang babaeng kabalyero habang nagsasagawa ng inspeksyon sa ilalim ng lupa. Sa daan, nakasalubong nila si Thor, at nagulantang si Mia nang bigla niya itong makita. Bilang resulta, ang bida ay nakapagbigay ng isang tama na walang habol, na nagpilit sa dalaga na humingi ng tawad. Kahit hindi naman iniinda ng bida, humanga siya sa bilis ng reaksyon ng dalaga. Napagtanto ng dalawang grupo na iisa ang kanilang pakay at nagpasya silang magsanib puwersa para sa investigasyon. Sa mapa ng kabalyero, itinuro ni Reyna na mayroong isang maliit na nakatagong silid na wala sa mapa ng salamangkero. Nagpasya silang puntahan at tingnan ito. Nang makakita ng isang lugar na walang alikabok ngunit medyo mamasa-masa, gamit ang mahiwagang paningin, nakita ni Thor ang bakas ng mana at lumapit sa likurang dingding. Di naglaon, nakakita siya ng kandado, at napansin ni Reyna na ito ay isang bagay na mabubuksan lamang gamit ang isang mahiwagang kagamitan. Sa sandaling yon, ang protagonista ay nagpasya na puwersahin itong buksan. Dahil masyadong matagal kung maghahanap pa ng susi, sa gulat ng lahat, nabuksan niya ang daanan sa pamamagitan ng pagputol ng supply ng mana ng mekanismo. Nakita nila ang isa pang hagdanan at may nakasusuklam na amoy na nanggagaling dito. Nang bumaba sila, natagpuan nila ang isang arena at ilang kulungan na may nakakulong na iba't ibang uri ng halimaw. Naiisip ni Reyna na ito ay isang lugar kung saan sila nagpapatakbo ng ilegal na pastahan sa pamamagitan ng pagpapalaban sa mga tao. Bigla, ilang boses ang nagtanong kung paano sila nakarating doon. Nagulantang ang mga lalaki nang matanto nilang sila ay mga kabalyero at naghanda na isara ang mga daanan at buksan ang mga kulungan. Hindi nagtagal, napalibutan ang grupo ng napakaraming nilalang, ngunit nanatiling kalmado si Mia dahil nagtitiwala siya kay Thor. Napagtanto ng protagonista na hindi niya kayang binaygo ang mga inaasahan at nagpas siyang pangasiwaan ng suporta tulad ng dati niyang ginagawa. Samantala, ang iba pang miyembro ng koponan ay lulupigin ang bawat halimaw. Gustong ipakita ni Reyna kay Thor ang resulta ng kanyang pagsasanay, at humanga ang ibang mga dalagang kabalyero kung gaano kadali silang makipaglaban habang sinusuportahan sila ng bida. Di nagtagal, nagtagumpay silang talunin ang lahat ng halimaw, na ikinabahala ng mga bandido, na nagsimulang tumakas. Ngunit bago pa sila makatakas, may gumamit ng mahika para pigilan ang kanilang paggalaw. Ang taong yun ay si Luna, na nagrereklamo na nauna ang iba sa kanya sa investigasyon. Nag-aalala ang bida dahil lagi niya itong nakikitang nag-iisa sa trabaho, at nagrereklamo ang mangkukulam dahil kaya niya namang pangasiwaan ang kanyang sarili ng maayos. Maya-maya lang, bumaba ang mga gwardya ng kabisera sa ilalim ng lupa para inspeksyonin ang lugar. Sabi ni Thor, ang pagpapatakbo ng ganoong kalaking arena ay hindi basta-basta magagawa ng kahit sino. Nakilala ng mga nabihag na bandido ang mga kabalyero nang makita nilang dumating sila. Kaya't mayroong sangkot mula sa loob ng palasyo. Bigla, may kakaibang naramdaman ang bida na nagmumula sa loob ng isa sa mga selda. Lumapit siya upang tingnan, at sa simula ay wala siyang makita gamit ang mahikal na paningin, hanggang sa purihin siya ng isang nakakatakot na boses dahil sa pagdama niya sa presensya nito. Sumigaw si Thor na maghanda ang lahat para sa isa pang laban, at isang bagong nilalang ang lumitaw mula sa dilim.
Nainis ang halimaw nang tawagin siyang Lich, at ipinakilala ang sarili bilang si Regals, isa sa mga alipores ng hari ng demonyo. Medyo nagulat si Thor, kaya humakbang pasulong si Reyna upang tuksuhin ang nilalang dahil siya gustong maghiganti. Nagngingit-ngit si Regals sa galit nang marinig ang gayong pamumusong laban kay Gizbar, nagbabala ng kamatayan at naghahanda upang isakripisyo ang mga tao ng kabisera para ibalik siya. Bigla, nagsimulang bumangon ang mga bangkay ng halimaw, nagiging mga zombie. Napagtanto ni Reyna na kakilakilabot ang sitwasyon, at nagtataka kung ano ang nararamdaman ni Thor ngayon, marinig muli ang tungkol sa Demon King. Nag-aalala siya para sa protagonista, ngunit pinasalamatan siya ng salamangkero sa kanyang pagmamalasakit. Sa halip, naghahanda siyang durugin ang mga pangarap ng sinumang gustong buhayin si Gizbar. Habang napagtanto ni Regals na kinakaharap niya ang nagpatalo sa kanyang superior, hinihiling ni Reyna sa mga Night Girls na tulungan siyang inutralize ang mga zombie. Ang necromancy ay isang uri ng mahika na nangangailangan ng maraming mana, ngunit kung masisira nila ang higit sa kalahati ng isang zombie, hindi na ito makabangon pa. Ang plano ay para guluhin ng Night Girls ang mahihina habang tinatapos ni Thor ang iba. Kahit ganoon, walang balak si Regals na manatiling nakatayo at naghahanda ng fireball para ubusin silang lahat ng sabay-sabay. Sumigaw si Mia, nag-aalala para sa bida, ngunit madali niyang pinigilan ang atake ng kalaban gamit ang tubig. Kinutya ng salamangkero ang galit ng Lich sa paghahangad ng paghihiganti at ininsulto si Gizbar, lalong ikinagalit ni Regals. Kaya ang halimaw ay naghanda ng maraming atake ng sabay-sabay, at hinaranggan ni Thor ang lahat ng walang anumang problema. Namangha ang Night Girl sa lakas ng salamangkero, at ipinaliwanag ni Reyna na ito ay basic elemental magic lamang. Gayunpaman, si Thor ay isang eksepsyon sa galing niya sa pagbabalanse ng diskarte at kapangyarihan, isang bagay na hinahangaan ng assistant. Patuloy na hinahamon ng bida si Regals para mailabas niya ang lahat ng kanyang pinipigilan, at nagpa siya ang halimaw na ibunyag ang tunay niyang lakas. Gaya ng inaasahan ni Thor, nauubusan ng mana ang kalaban sa bawat spell, napapagod siya sa murang panunukso at nawawala ng pag-asa sa depensa ng salamangkero. Hindi nagtagal ay huminto sa paggalaw ang mga zombie nang kanselahin ng Lich ang necromancy para ipagtanggol ang sarili mula sa atake ni Thor. Galit na galit si Regals dahil huli na niya naunawaan ang plano ng kalaban, at hindi niya nadepensahan ang huling atake ng bida. O iyon ang dapat sanang nangyari, ngunit isang mahika ng ikatlong tao ang tumapos sa Lich bago siya, at lahat ay nagtataka kung sino ang gumawa nito. Nang tumingala sila, napagtanto nilang si Luna ang tumapos sa halimaw bago si Thor, na ikinagalit ni Reyna dahil kinuha niya ang kanyang kredito. Bago simulan ng grupo ang pagkolekta ng mga materyales na naiwan ng mga halimaw, lumapit ang salamangkero kay Regals at may nakitang nakapag-aalala sa kanya. Mayroong isang core ng piitan sa loob din niya, na nagpapatunay ng koneksyon sa pagitan ng arena at ng kamakailang kakaibang aktibidad. Kahit na, hinding-hindi papayagan ni Thor na mabuhay muli ang haring demonyo. Kalaunan, nagmamakaawa si Luna sa protagonista para sa kapatawaran sa pagkitil sa buhay ni Regals, at nananatiling galit si Reyna sa kanya dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos. Sa huli, nagpa siya ang grupo ng investigasyon na pumunta sa hot spring para magpahinga at kumain ng hapunan. Habang nag-uusap, sinabi ng mga kaklase ni Mia na interesado sila sa support magic na ikinatuwa ni Thor. Samantala, sa isang lugar na malayo sa imperyo, ang tunay na commander ng mga kabalyero ay pabalik sa punong himpilan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na sinasanay ng mga estudyante ni Thor ang kanilang paggamit ng support magic. Tinulungan sila ni Reyna, ipinaliwanag kung paano bumuti at naging lalo pang mahigpit kay Luna. Dumating ang protagonista sa klase ng medyo huli, nagulat na makita ang lahat na nagtipon ng maaga. Sabi ni Mia na kaya na niyang gamitin ang acceleration ng mag-isa ngayon, at pinuri siya ni Thor para dito. Sabi ni Luna na natuto na rin siyang gumamit ng magic vision, kasabay ng pagtukso ni Reyna sa kanya dahil sa bagal niya sa pagunlad. Iyon lang, pinakapit si Luna kay Thor, nagrereklamo na masyadong mahigpit si Reyna. Nakaiinis lang ito sa assistant, kaya pinapakalma ni Mia ang lahat. Dahil doon, lumayo si Thor sa hawak ni Luna, ipinapahiwatig na may dahilan ang pagiging mahigpit ni Reyna. Para gaman ng pakiramdam, ipinakita niya na may dala siyang merienda para sa lahat, at nagmungkahi ng pagpapahinga.
Naantig si Reyna dahil naalala ng bida ang paborito niyang lasa, at nasa mabuting kalooban siya dahil napakabait ni Thor. Naisip ng babae kung espesyal siya sa kanyang guro, hindi pagiging isip bata tulad ni Luna. Pagkatapos kumain at magpahinga ng mga estudyante, lumabas sina Thor, Reyna, at Luna para maglakad-lakad sa paligid ng kabisera. Napansin nila na talagang matao ang lugar, na medyo bihira. Nagrereklamo si Luna na wala silang trabaho, at tinukso siya ni Reyna na umalis dahil gusto niyang makasama si Thor nang silang dalawa lang. Nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo hanggang sa biglang nakuha ng isang nagdiriwang na karamihan ang kanilang atensyon. Nang lumapit sila, napagtanto nilang sinalubong nila si Arno, ang kapitan ng gwardya. Noong nakaraang taon, tinalo niya ang lumang pinuno at kinuha ang posisyon, nakakuha ng maraming papuri mula sa emperador. Sabi ni Reyna na talagang popular si Arno sa mga kabataang babae sa kabisera, na nakakainis kay Luna dahil isa lang din siya sa mga tagahanga nito. Sinabi pa niya na interesado lang siya sa isang taong mas mahusay sa kanya sa mahika, ngunit hindi siya pinansin ni Thor at itinuro ang pagdating ng kapitan ng gwardya. Bigla na lang nagkatinginan ang bida at si Arno, at sa sandaling yun. Sandali ay lumukso ang kapitan mula sa sariling kabayo at tumakbo papalapit sa kanya. Luhod siyang bumagsak, labis ang kagalakan na makita muli ang kanyang dating guro, na nagdulot ng malaking eksena. Nagulat si Thor dahil hindi niya inakala na ang dating pasaway ay magiging isang kahangahangang lalaki. Isang kabalyero ang humingi kay Arno na sumama sa kanya sa palasyo, dahil ang usapan ay kumakalat na walang saysay na tsismis. Kaya nagpa siya ang kapitan na umalis, at pinakiusapan ng bida na makipagkita sa kanya sa punong tanggapan mamaya. Sinabi ni Thor sa mga babae na dati niya itong tinuturuan ng mahika, ngunit hindi niya alam ang apelyido nito kaya hindi niya ito nakilala. Nagpa siya ang tatlo na lumayo sa karamihan upang mag-usap ng pribado. Palaging naisip ni Reyna na kakaiba na gumagamit ng mahika ang kapitan. Ngunit may katuturan nito dahil magkapareho sila ng pinapasukang paaralan. May lumang patakaran sa Royal Guard na nagbabawal sa paggamit ng mahika sa mga labanan dahil nakakalimutan ang pisikal na pagsasanay. Kahit ngayon, may mga taong mas gusto ang estilo ng matandang uri ng kabalyero, at sinusunod ang lumang patakaran ng buong buo. Sa kabilang banda, kabaligtaran si Arno, at siya ang kinaiinggitan at kinagagalitan ng marami. Nang marinig yun, gusto na siyang tulungan ni Thor dahil dati siyang guro nito at sumang-ayon ang dalawang babae. Nagpa siya ang bida na mauna na upang makipagkita sa kapitan, pinakiusapan sina Reyna at Luna na huwag masyadong mag-away habang wala siya. Pagdating niya sa himpilan, nakiusap si Arno kay Thor na maging instruktor ng mahika ng mga kabalyero. Nangangatwiran siya na kailangan maging kasing lakas hanggat maaari ang gwardya, at ang pagkakaroon ng mahalaga ang isang mahusay na salamangkero. Nagiging balisa si Thor sa lahat ng papuri at pag-asa, at di nagtagal, dumating si Velgar upang suportahan ang ideya. Binanggit din niya ang bida bilang isang mahusay na guro, na nagpagana sa kuryusidad ng ibang mga kabalyero, sa pagkagulat ng bida. Si Velgar ay isa pa sa mga tagahanga ni Arno. Bago pa man makapaglaban ng argumento, may iba ng pamuna laban sa pagkakaroon ng isang magic instructor. Ang kabalyerong nagngangalang Etman ay tumatangging makipagtulungan sa korte ng mga salamangkero. Nauunawaan ni Arno kung gaano siya determinado, ngunit napakabagsik niya kaya naalala ng bida noong siya ay isang delinkwente. Kahit si Nia, na gustong suportahan si Thor, ay natakot makialam sa pagtatalo. 10 taon na ang nakalipas, nang harapin ng grupo ng mga bayani si Gizbar, nahirapan ang mga kabalyero na talunin ang mga halimaw at nagtamo ng matinding mga pagkalugi. Gayunpaman, si Etman ay anak ng dating kapitan, at tumatangging tanggapin ang paggamit ng mahika, nanawagan para sa isang boto upang pagpasyahan kung ano ang gagawin. Bumalikwa si Arno na dapat nilang ayusin ito sa isang duelo, ayon sa tradisyon. Tumanggi ang kalabang grupo, pinaghihinalaang nilabag ng kapitan ang mga patakaran sa paggamit ng mahika upang talunin ang ama ni Etman. Pinagalitan sila ni Velgar dahil ang duelo ay nasaksihan ng emperador. Kaya, isa yung malaking pagpapakita ng kawalang galang. Hindi makapaniwala si Arno na gusto siyang tanggalin ni Etman sa posisyon pagkatapos niyang malampasan ang isang S-rank na piitan. Ang kapitan ang responsable sa pagpapanatiling ligtas ng lahat, at itinuro niya ang mga sugatang kabalyero na bumalik mula sa ekspedisyon.
Gagawin niya ang lahat upang mapanatili, lahat ay buhay, at hindi niya kailangang maging pinuno para magawa iyon. Kahit na iba ang iniisip, gusto ni Arno na maging mas malakas pa ang gwardya, at haharapin niya ang sinumang laban sa ideyang iyon. Pakiramdam ni Thor ay magiging masama ang takbo ng mga pangyayari, kaya tinanong niya si Edmund kung ano ang layunin nito sa pagpapatalsik sa kasalukuyang kapitan. Gusto ng bata na maibalik sa kanyang ama na si Gustav ang posisyon. Galit na ang isang hamak na mangkukulam ay nagbibigay ng opinyon tungkol sa mga kabalyero. Sa pagkakataong ito, naasar si Arno na masama ang treato nila sa kanyang dating guro, at ginamit ng bida ang mahika upang pigilan ang away. Pinagalitan niya silang dalawa dahil nawawalan sila ng katinoan gayong maaari naman silang mag-usap ng parang matatanda at ayusin ang problema. Pagkatapos, nagmungkahi siya ng isang kompetisyon sa paglilinis ng piitan upang ayusin ang issue. Kung sino ang unang Mach-Asira sa core ang siyang mananalo, at malaya ang mga miyembro na. Maglaban-laban sila kung gusto nila. Iminungkahi ni Velgar na gamitin ang isang minahan na kilala bilang Golem Dungeon, na nasa aktibong panahon nito. Ang mga dungeon sa aktibong panahon ay maaaring linisin ng maraming beses bago muling lumitaw pagkatapos ng ilang sandali. Bagaman kapaki-pakinabang ito para sa pagsasanay, mahirap itong linisin dahil ito ay rank A sa kasong yon. Nagkasundo ang magkabilang panig na sumali sa kompetisyon at ayusin ang kanilang gusot. Kukuha si Edmund ng isang maliit na grupo mula sa kanyang sariling paksayon, at nagpasya si Arno na siya'y pupunta ng mag-isa kasama si Thor. Nagulat ang bida na madamay sa kaguluhang ito, at nakaramdam ng inis. Kumpiyansa si Arno sa sarili niyang lakas, at nangako na hindi siya makakasagabal, na parabang hinihila si Thor sa kanyang panig. Samantala, si Edmund ay sabik na pagsisihan ng dalawa ang paghadlang sa kanya. Lumipas ang panahon, at nagtipon ang mga koponan sa mga inabandonang minahan. Ipinapaliwanag ni Velgar ang mga patakaran at tinitiyak na sumasang-ayon ang dalawang kalahok sa mga ito. Humanga si Thor na ang koponan ni Edmund ay may ilang matataas na ranggong mage, ngunit nawala ang atensyon nang tawagin siya ni Reyna. Dumating ang mga babae upang sumuporta sa kanya bago pa simulan ni Velgar ang kompetisyon. Agad, nagmadali sina Thor at Arno papasok sa lagusan na may suportang mahika. Nabigla si Edmund sa bilis nila, at sinabi ng isang kabalyero na mabilis silang mauubusan ng mana. Samantala, hinaharap ng bida at ng kanyang estudyante ang mga golem sa loob ng lagusan ng madali. Sinasabi ni Thor kay Arno na manatiling alerto, at tumawa si Arno. Naalala na siya na ang kapitan ng mga kabalyero ngayon. Kahit matapos may sermonan, siya ay masaya dahil ang kasanayan ng kanyang guro ay nanatiling kahanga-hanga. Ang pangunahing tauhan ay naantig sa papuri, binanggit na ang talumpating binigay ni Arno noong isang araw ay mahusay din. Medyo nahiya si Arno sa komento, at di nagtagal ay nagbabala si Thor na mas marami pang kaaway ang dumarating. Napagtanto ng magkapares na ang mga ito ay golem na may mga bahagi ng katawan na hugis armas, at naghanda silang lumaban. Sa labas ng piitan, hinahangaan ni Reyna at ng mga babaeng kabalyero ang mga pamamaraan ng dalawa. Kasabay nito, nagulat si Velgar sa mahiwagang kagamitan na dinala ni Reyna upang ipalabas ang nangyayari sa piitan. Ang ilang kabalyero ay nabigla nang makita si Arno na madaling pinapabagsak ang mga golem, at sinabi ni Velgar na ito ay salamat sa mahika ni Thor. Nang lumaban ang kapitan at si Velgar nang magkasama dati, nahirapan silang pabagsakin ang mga nilalang na iyon. Kahit nahatiin ang trabaho, pumayag si Luna. Sa huli, ang bawat core ng golem ay nasa iba't ibang lugar. Dahil doon, kailangan mong sirain ang maraming lugar para mahanap ang mahinang punto. Lahat sila ay may resistensya at matibay na depensa, kaya naman mahirap silang pabagsakin. Kahit hindi halata, si Thor ay napakahusay sa pagkontrol ng mahika, at pinupuri siya ni Luna para doon. Ang trabaho ng bida ay napakahirap kaya't pati ang mga mahikerong taga-korte ay tatawagin siyang henyo, at ipinagmamalaki ni Reyna na makita ang lahat na kinikilala ang kanyang guro. Sabi ni Velgar na nahulog siya kay Thor at gusto niya ito, kaya naman nagulat ang lahat at napatingin sa kanya. Tanong ni Mia kung ano ang ibig sabihin yun, at ipinaliwanag ng kabalyero na gusto niyang kunin si Thor bilang guro para sa koponan. Samantala, nagpasya si Edmund na hatiin ang mga kabalyero mula sa mga salamangkero upang hawakan ang paghahanap sa dungeon.
Hindi maintindihan ni Luna kung bakit niya ginawa ang desisyong yun at nag-aalala dahil wala siyang kilala sa mga salamangkero sa kabilang koponan. Kaya sinabi ni Reyna na wala sa mga taong yun ang tunay na salamangkero, at kahit si Velgar ay nagtaka kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala, sinabi ni Arno na papalapit na sila sa dulo ng dungeon at iniisip niyang kakaiba ito. Wala pang malakas na halimaw ang nagpakita. Sabi ni Luna, ang pinakamalaking problema ay maaaring ang kapaligiran sa halip na isang kaaway mismo. Inasahan niyang magiging mas agresibo si Edmund sa kompetisyon, ngunit nagulat siya dahil wala pa siyang nakakasalubong mula sa kabilang koponan. Habang pinag-uusapan nila yon, isang nakabaluting golem ang nagpakita upang pigilan sila, at naghanda ang dalawa para sa huling laban. Ito ay isang kalaban na kayang makatagal sa salamangka at pisikal na atake, at nagtanong si Thor kung paano nila ito tatalunin. Sinabi ni Arno na ang core ng nilalang ay nasa dibdib nito at mananalo sila sa loob ng 10 minuto. Pagka-atake pa lang ng golem, sinabi ng bida sa estudyante na abalahin ito sandali. Samantala, napansin ni Thor na may mahiwagang baluti ang golem na hindi madaling matuno. Humanga sina Luna at Reyna sa bilis ng pakikipaglaban ni Arno gamit ang sibat, at ipinaliwanag ni Velgar na ang estilo ng kanyang pakikipaglaban ay tungkol sa pagbabalanse ng paggalaw at lakas. Sa dagdag na suportang salamangka ng bida, naging walang kapantay ang kapitan. Sa kabilang banda, napagtanto ni Thor at Reyna na mas malaki ang golem kaysa sa normal para sa piitan kung nasaan ito. Habang inaangat ng halimaw ang paa nito habang nilalansi ni Arno, ang bida, sinasamantala ang pagkakataon para palutangin ito. Kahit na napakabigat nito, hinahawakan nito ni Thor sa pwesto at ginagamit ang paningin ng mahika para hanapin ang core ng nilalang. Sa ganoong paraan, tinamaan ang kapitan ng mahinang punto ng golem gamit ang kanyang sibat. Ngunit hindi ito makatagos, kaya dinagdagan ng mage ang bigat ng kanyang sandata para palakasin ang atake, na tinapos ang halimaw. Sinasamantala ng bida ang pagkakataon na purihin ang kanyang dating estudyante dahil sa pagtatapos ng labanan sa loob ng wala pang 3 minuto. Ngayon ay makatutok na ang dalawa sa pagsira sa puso ng piitan at magtungo sa likod ng lugar. Ilang sandali pagkatapos, pinalabas ang dalawa sa piitan at halos madaganan ni Arno si Thor dahil sa kanyang mabigat na baluti. Isinasantabi yun, sinabi ng bida na dapat nilang ayusin ang mga materyales na nakuha nila. Kasabay nito, pinag-uusapan nila kung gaano kakaiba yun, na wala pa rin silang nakakasalubong na Edmund at ang kanyang koponan. Sa kalagitnaan ng usapan, lumitaw ang isang estranghero na agad kinilala ng bida bilang isa sa mga salamangkero mula sa kalabang koponan. Ipinaliwanag ng lalaki na iniwan niya si Edmund matapos magsawa sa mga desisyon ng pinuno, kaya gusto niyang tulungan ang magkapares. Hindi nagtagal at itinuro ni Arno na ang estranghero ay isang inupahang mamamatay tao. Nagulat si Thor sa pagbubunyag, at nagpa siya ang mamamatay tao na ibaba ang balat kayo at ipakita ang tunay niyang hitsura. Sinabi niya na ang trabaho niya ay wakasan ang buhay ni Arno sa lalong madaling panahon. Samantala, galit na galit ang mga manunood nang makita nila ang nangyayari. Inanunsyo ni Velgar na walang bisa ang tunggalian at dapat hilahin na nila ang mga kakumpetensya palabas ng piitan ngayon. Ngunit iginiit ni Reyna na hindi matatalo ang kapitan kung kasama niya si Thor. Sumang-ayon si Luna sa ideya, ikinahanga ni Velgar kung gaano kalaki ang tiwala nila sa bida. Samantala, sinabihan ni Arno ang mage na umatras, ngunit tumanggi si Thor. Tutal, ngayong alam na niya na nasa panganib ang buhay ng isa sa kanyang mga estudyante, hindi siya maaaring umatras. Maging ang mamamatay tao ay natakot sa aura na nanggagaling sa mage at alam niyang matatalo siya kung makikipaglaban siya kay Arno ng isa-isa. Mabilis na napagtanto ng kapitan na sinusubukan siyang akitin ng kalaban sa isang bukas na lugar. Halata naman ang mga intensyon dahil may kasama ang mamamatay tao para tulungan siyang matapos ang gawain. Nag-aalala si Thor na mahihirapan silang talunin ang ganoong karaming tao, ngunit nanatiling kalmado si Arno. Kahit na sabay-sabay silang umatake, ito ang perpektong pagkakataon para tuluyang matalo ang grupo sa isang bagsakan. Sa ganoong sitwasyon, lalaban na ni Arno ang grupo habang tatalunin naman ni Thor ang pinuno ng mga mamamatay tao. Patuloy na humahanga ang lahat sa bilis ng kapitan sa pangunguna sa mga labanan. Napansin din ni Reyna kung gaano kahusay ang tagapaglaro ng sibat sa suportang mahika. Kahit na gumagamit siya ng simpleng salamangka,
ang pagpapanatili ng bisa ng mga ito ng ganoon katagal ay nagpapatunay ng kanyang kasanayan. Sapat na ito para ipakita sa ibang mga kabalyero na talagang napakakapakipakinabang ang paggamit ng mahika. Habang madaling ginagapi ni Arno ang mga kalaban, nag-aalala naman si Thor kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sinusubukan ng salamangkero na hadlangan ang mamamatay tao ngunit mabilis na napawi ang kanyang salamangka dahil sa resistensya sa mahika ng kalaban. Matapos palakasin ang sarili, ginamit ni Thor ang espada na nakuha niya kamakailan upang sugurin ang mamamatay tao. Nagulat ang lalaki nang mapagtanto niyang gamit ng salamangkero ang bakal ng Demon King at tinanong kung paano yun posible. Kaya ipinaliwanag ng bida na matagal na niyang tinalikdan ang paggamit ng espada upang tumuon sa mahika. Ang katapatan ng salamangkero ay nagpabalik ng alaala sa mamamatay tao at ipinakilala niya ang sarili bilang Kalman. Naguluhan si Thor sa magiliw na reaksyon ngunit napagtanto niyang may inihahanda si Kalman. Kaya't mas mabilis ang pangunahing bida na sirain ang trump card ng kalaban, tinamaan siya sa mukha ng puluhan ng espada. Nang makita niyang tinalo ng kanyang guro si Kalman, pumalakpak si Arno at nagpakawala ng pagod na buntong hininga si Thor. Bigla, lumitaw si Edmund na sinasabing dumating siya upang tumulong matapos marinig na nasa gulo si Arno. Ngunit nang mapagtanto niyang natalo na ang lahat, nabibigo siya na hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Pagkatapos, iminungkahi ng mga kabalyero na labanan ang kapitan ngayong pagod na ito pagkatapos makipaglaban sa mga mamamatay tao. Sumang-ayon si Edmund sa ideya at sumama si Arno sa labanan, kinaladkad si Thor sa gitna ng kaguluhang yun. Sa pagtatapos ng kompetisyon, idineklara ng emperador na diskwalipikado si Edmund at nagulat nang makitang may sasabihin si Velgar tungkol dito. Sinabi ni Velgar na nagsimula ang kaguluhan dahil sa personal na sama ng loob at hiniling kay Heinrich na bigyan ng awa si Edmund. Matapos pag-isipan, sumang-ayon ang emperador sa kahilingan at pinauwi sila. Upang ipagdiwang ang pagkapanalo sa kompetisyon, lumabas upang uminom sina Thor at Arno kasama ang ibang tao. Natagpuan ng pangunahing lalaki, Velgar ipinagtanggol si Edmund dahil hindi nila kayang mawala ang impluwensya ng pamilya nito. Kahit hindi masaya si Arno rito, ang mahalaga ay masiguro nilang madedepensahan ang kabisera ng kaharian kapag kinailangan. Pagkatapos, binanggit niya ang mga bulong-bulungan na may sumusubok buhayin ang Demon King, at naaalala ni Reyna na tapos na ang investigasyon sa nakatagong arena. Nalaman nilang kasangkot ang ama ni Gibbald, at hindi maiiwasan ang parusa para sa grupo. Lumalala ang sitwasyon, at nag-aalala ang pangunahing tao na baka mayroon pang ibang kasabwat. Sa halip na pag-usapan yun, sinabi ni Thor na hindi siya sigurado kung sapat ang kanyang kakayahan bilang isang guro sa mahika. Dahil doon, nagprotesta ang lahat ng kanyang estudyante, nilinaw na hinahangaan nila siya at marami silang natutunan mula sa kanya. Sumang-ayon si Velgar, pinupuri ang kakayahan ni Thor bilang karanasan sa taktika, habang naiinis si Luna sa pagiging napakababang loob ng salamangkero. Nagtagal ang grupo sa pagpuri sa pangunahing lalaki, na nag-iwan sa kanya na nahihiya ngunit nagpapasalamat sa pagtatapos ng hapunan. Naglakad ang lahat sa mga kalsada sa gabi para magpahinga. Pagkatapos, sinamantala ni Arno ang pagkakataon upang itanong kung ano ang tingin ni Thor kay Reyna. Sabi ng salamangkero na siya ay maganda, mabait, at malakas, ngunit itinuturing niya lang itong isang magaling na estudyante. Higit sa lahat, gusto ni Thor na makita siyang masaya. Nang marinig yun, nagpasya si Reyna na tanggapin ang mga bagay kung ano ang mga ito, kahit sa ngayon. Di nagtagal, nagpaalam ang nalalabing bahagi ng grupo, iniiwan ang dalawang salamangkero. Sabi ng pangunahing lalaki na dapat silang bumalik din sa palasyo, ngunit nakatulog sa sobrang antok. Napanaginipan niya ang parehong panaginip tungkol sa araw na haharapin nila ang demonyo. Hari, naubusan si Thor ng mana habang sinisikap protektahan ang kanyang mga kasamahan gamit ang isang mahiwagang kalasag. Sa halip na hayaang masaktan ang kanyang mga kasamahan, nagpasya siyang ibigay ang lahat ng mayroon siya para protektahan sila. Tutal, bawat isa sa kanila ay isang mahalagang bayani na may pambihirang talento na makakagawa ng pagbabago. Samantala, si Thor ay isa lamang ordinaryong salamangkero na maaaring palitan, kahit pa natatakot siya sa kamatayan. Kahit papaano, isasakripisyo niya ang sarili ng may dangal. Nang maisip niya yun, bumalik ang mana sa kanyang katawan, at sandaling inabot kay Thor upang maunawaan kung bakit. Nang hindi niya inaasahan,
Ibinaba ni Alan ang sarili niyang kalasag at isinapanganib ang kanyang sarili para sa lahat. Sa sandaling yun, sumigaw ang pangunahing karakter sa pangalan ng bayani ng desperado, at nagulat nang makitang naglaho ang atake ng hari ng demonyo. Iyon ay imposible. Ang kaganapan ay tinawag na milagro ng bayani. Ang pagkatalo ni Gisbar ay nagpasaya sa koponan, iniisip na nanalo sila nang walang nawala. O kaya'y umasa sila, dahil di naglaon na laman ni Thor na ang labi na lang ni Alan ang naiwan. Bilang kapalit ng pagkatalo sa pinakamalaking kalaban ng sangkatauhan, nawala ng mundo ng pinakadakila nitong bayani. Tinanggap ng imperial na kapital ang mga nakaligtas nang hindi sila binabati, takot na makita kung paano bawat isa sa kanila ay nalulunod sa pagkabigo. Mula noon, hindi na nakaahon si Thor mula sa hukay ng kawalan ng kapanatagan at takot. Pagkagising ng pangunahing tauhan, at nang marinig niyang nakasandal ang ulo niya sa kondonga ni Reyna, humingi ng tawad ang salamangkero, at sinabi ng katulong na ayos lang. Mas nag-aalala tungkol sa bangungot na tila naranasan niya. Nagbiro pa siyang nag-propose si Thor sa kanya habang tulog, upang itago ang katotohanang nakita niya itong tinatawag si Alan. Alam ni Reyna na ang pagkamatay ng bayani ay nag-iwan ng masakit na sugat sa kanyang puso, at iyon ang dahilan kung bakit niya gustong tulungan ito. Nagulat si Thor nang makitang bukang liwayway na, at nagpa siya na oras na para bumalik sa palasyo. 10 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Alan, hindi pa rin siya maintindihan ng pangunahing tauhan. Nahanap ng mga kasamahan ng bayani ang isang tala-arawan na isinulat ni Alan, kung saan pinagsisihan niya kung gaano kaina ang koponan. Dahil doon, nagpasya si Alan na sisipain niya si Thor palabas ng koponan pagkatapos ng pagkatalo ni Gisbar. Mula noon, patuloy na nagtataka ang pangunahing tauhan kung bakit, at hindi niya kailanman natagpuan ang sagot sa kanyang sarili. Bigla, itinuro ni Reyna ang magandang kalangitan, inilayo siya mula sa ang kanyang maiitim na isipan. Tiningnan ng salamangkero ang dalaga ng tila nalilito, sinabing nalibang siya sa kakaisip tungkol sa isang bagay. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang gagawin ni Reyna para tulungan siya. Sinagot ng katulong na dahil mahal siya nito, at kahit alam yun ni Thor, gusto pa rin niyang malaman kung paano nagsimula nang una silang magkakilala. Kaya ipinaliwanag ng dalaga, nakita niya ito bilang isang espesyal na tao dahil tinulungan siya nito tuwing kinakailangan niya. Marami ang natutunan ni Reyna at nakangiti na lamang siya ngayon salamat kay Thor. Mula ng araw na bumalik ang protagonista pagkatapos ng pagkatalo ni Gisbar, may nawala sa kalooban niya. Ngayon, gusto niya itong suportahan ng kasing dami ng tulong na natanggap niya noon. Ang pagkawala ng mga kasama dahil ang sariling kahinaan ay isang paakit. Hindi na makakalimutan ni Thor iyon kaya ayaw niyang hayaang dumanas ng ganoong kawalan ng pag-asa ang iba. Nagpasalamat ang bida kay Reyna dahil alam na niya ngayon ang gusto niya para sa hinaharap, habang pinipigilan ang muling pagkabuhay ng hari ng mga demonyo. Samantala, sa Bundok Eld, narinig ng isang grupo ng mga demonyo ang tungkol sa pagkasakop ng Golem Dungeon. Nang malaman na nabunyag ang kanilang mga plano, nagpasya silang bilisan ang pagbabalik ni Gisbar sa anumang paraan. Sa sumunod na ilang araw, patuloy na nagsasanay ng mahika ang mga estudyante ng bida. Nalulungkot si Velgar dahil hindi siya makasabay sa iba, at pinayuhan siya ni Thor na huwag masyadong seryosohin ang lahat. Sa halip na pilitin ang kanyang katawan, dapat gawin nila ang mga bagay ng dahan-dahan at isama ang mahika sa estilo ni Velgar. Ang kabalyero ay talagang bihasa, kaya kailangan lang niya ng makadagdag doon. Nagbibigay si Thor ng mga halimbawa ng mahihirap na sitwasyon kung saan hindi sapat ang paggamit lang ng sandata para manalo. Sa mga sandaling yun, kailangan nilang umangkop upang maiwasan ang mga pagkatalo sa larangan ng digmaan. Samantala, pinahanga ni Mia ang iba sa paggawa ng bolang apoy. Sabi ni Luna ay natural lang daw yun sa babae, tutal mas nauna siyang nagsimulang magsanay kaysa sa iba, at nagsumikap talaga siya. Sumang-ayon si Thor, ipinapaliwanag na ang pagpapataas ng mana ay isang mabagal na proseso, at kailangan nilang maging matyaga. Hindi nagtagal at natapos ang pagsasanay, at pinasalamatan ng lahat ng mga kabalyero ang mga bagong guro ng mahika para sa tulong. Pinagalitan ni Luna ang bida dahil sa pagka-intimidate sa pasasalamat ng mga tao, naiinis sa pagiging mapagpakumbaba nito. Pagkatapos ay sinabi ni Thor na hindi pa siya nagkaroon ng ganito karaming estudyante dati, at nagulat siya na ang support magic ang pinakakakaunti ang pumili.
Sa puntong yun, lumapit si Mia at sinabing yun ay dahil ito ang pinakamahirap sanayin kumpara sa iba. Sumang-ayon ang lahat na nagpahina ng loob kay Thor sa sitwasyon. Nagkomento si Luna na baka kakaiba lang sina Reyna at Arno dahil sa napakabilis nilang matuto. Noon din, dumating si Arno upang purihin ang mga klase, na hindi sinasadyang nasaktan si Thor sa pagpapalakas ng ideya na mahirap matutunan ang support magic. Masama ang loob niya sa palaging pagdepende sa kanyang lumang guro, ngunit may gusto rin siyang itanong. Di nagtagal, si Thor ay napunta sa isang misyon sa Bundok Eld, yun ang lugar kung saan dating gumagawa ng mga sandatang mahikal ang mga tauhan ni Gisbar. Matapos ang digmaan, kinuha ng hukbo ng imperyo ang lugar, ngunit natalo sila ng umagang yun. Ito ay isang lihim na tanging isang piling grupo lang ang nakakaalam upang maiwasan ang kaguluhan sa publiko. Kung si Arno ang haharap sa problema, labis itong makakakuha ng atensyon, kaya ipinadala niya si Thor. Kaya nagpa siya ang salamangkero na kumuha ng ilang pinagkakatiwalaang kabalyero upang tulungan siya. Sinabihan ni Velgar ang mga baguhan na seryosohin ang misyong ito, at sinamantala ni Thor ang pagkakataon para pasalamatan siya sa pagsama. Nagreklamo si Luna na hindi siya pinapansin, at sinabi ng bida na masaya rin siyang naroon siya. Pagkatapos ay nagkomento si Mia kung gaano kadalang nawalang Reyna malapit kay Thor. Dito, sinabi ni Luna na abala siguro ang assistant sa pagtulong sa prinsesa o kung ano paman. Ngunit kahit si Thor ay wala pa ring naririnig tungkol dito, at nababahala siya na iniiwasan siya ng salamangkero. Bigla, inagaw ni Velgar ang atensyon ng lahat sa paparating na kuta. Mataas ang lugar kaya't nakikita nila ang mga halimaw na may pakpak sa malapit. Tila, inaatake ang hukbo mula sa timog at ang puwersa ng emperador ay lumusab mula sa hilaga. Hindi alam ni Thor ang mga detalye, ngunit tila isang grupo ito ng malalakas na adventurer. Sa huli, napagtanto ng lahat na ang kinakatakutan ng bida ay malapit ng maging katotohanan. Kahit na, handa si Thor na pigilan ang pagkabuhay muli ng demonyong Panginoon at protektahan ang lahat. Namangha si Velgar kung gaano kapanganib ang aura ng salamangkero kapag seryoso ito. Di nagtagal, pinalo ni Luna ang bida sa likod, para ipaalala sa kanya na huwag ilagay ang sarili sa panganib ng mag-isa. Dahil doon, naaalala ni Thor na nakarinig siya ng katulad na bagay mula sa isang matandang kaibigan, at bahagya siyang kumalma. Kalaunan, narating ng grupo ang hukbo ng emperador at ipinaliwanag ni Thor na dumating sila upang tumulong. Dahil ang kuta ay nabihag ng mga demonyo, naisip ng bida na hindi sila sapat na matalino upang magamit ng maayos ang lupain, kaya nagkasundo ang lahat na lutisin ang sitwasyon sa pamamagitan ng direktang pag-atake. Masaya si Thor na may kasama siyang ganoon kagagaling na estudyante, at sinabi niyang mananatili siya sa suporta tulad ng dati. Ang unahang hanay ay binubuo ni Thor at Mia, kung saan aalisin ng salamangkero ang pagod ng mga kaalyado at ipagtatanggol sila tuwing posible. Ang ikalawang hanay ay magkakaroon kay Luna sa Opens iba, na may dalawang babaeng kabalyero na nagpoprotekta sa kanya. Sa huli, si Velgar ang magbabantay, nasa likuran ng grupo, sa gawing kanan, sa pagsisimula ng labanan. Hinihiling ni Thor kay Luna na magtuon sa pagpapahina sa mga mamamana at salamangkero nang hindi sila tuluyang ginagapi, na nagpataka sa salamangkero. Pagkatapos, ipinaliwanag ng isa sa mga babaeng kabalyero na ang mga kalaban ay sisuko rin sa huli dahil sa pagkapagod. Kaya, nagpasya si Luna na talunin silang lahat ng sabay-sabay gamit ang isang napakalaking orasayon. Samantala, patuloy siyang ipagtatanggol ng iba at ibibigay ang lahat ng suporta na kaya. Ang orasayon ng babae ay lumikha ng napakalaking pagsabog sa lugar, at pinrotektahan ng lahat ang kanilang sarili sa loob ng harang ni Thor. Maging ang mga kabalyero ng imperyo ay nagulat nang makita nila ang liwanag sa abot tanaw. Lahat ng kalaban ay itinaboy palabas ng lugar dahil sa malakas na atake ni Luna. Ngayon na, nang matapos nila ang problemang ito, nagtungo sila sa iba pang lugar na inaatake. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang tatlong demonyo na papalapit, at naghanda sila para sa laban. Muling inorganisa ni Thor ang pangkat at nagpasya na siya ang haharap sa kalaban na nasa gitna. Ikinainis ni Luna ang makita siyang lumaban ng mag-isa, ngunit hindi niya maaaring labagin ang utos at tulungan siya. Kaya naghiwalay ang pangkat upang magsimulang lumaban. Gumagamit ang mga demonyo ng mahika ng anino,
kaya pinatibay ang mga kalasag gamit ang banal na kapangyarihan. Sa ganoong paraan, makakayanan nilang salagin ang mga atake ng demonyo habang gumagamit si Luna ng mga bagong spell. Samantala, ang demonyong pinili ni Thor na harapin ay nagsimulang tumawa sa harap niya. Napagtanto ng bida na naghahanda ang nilalang ng isang atake, kaya mas mabilis na lumapit ang bida. Ang demonyo, nagtataranta at nagpakawala ng mga bala ng mahika, at madaling naiwasan ni Thor ang bawat isa. Alam ng nilalang na nakaharap ito sa isang taong hindi normal, at nagsimulang maging sabik. Ngunit bago pa ito makasugod muli, nahuli ito ng salamangkero na hindi handa gamit ang isang banal na spell ng liwanag. Para sa bida, masyadong mabagal ang demonyo para gumawa ng anuman, kaya natalo ito. Tinapos ng salamangkero ang kanyang kaaway gamit ang kanyang espada, at naglaho ito. Samantala, maayos ang pagtutulungan ng iba, kaya nagawa nilang talunin ang iba pang mga demonyo. Isa sa kanila ay binanggit pa ang pangalang Gilves bago mamatay, ngunit wala ni isa sa mga kabalyero ang nakapansin. Sa halip, ipinagdiwang ng lahat ang pagkapanalo ng walang nasawi o sugatan. Gayunpaman, hindi pa tapos ang misyon, at pinaalala ni Thor sa kanila na kailangan pa rin nilang pasukin ang kuta ng kalaban. Gaya ng inaasahan, hindi sila nakasalubong ng iba pang kaaway sa daan patungo sa kuta, ngunit nagulat ang lahat nang matagpuan nila ang mga bakas ng isang lumang larangan ng digmaan. Ang amoy ng dugo at kamatayan ay napakalakas, at nagmula ito sa lahat ng uri ng halimaw. Biglang may isang demonyong lumipad papasok matapos matamaan ng isang atake na halos ikamatay niya mula sa pinakamalakas na tao sa imperyo. Natigilan ang grupo sa pagkabigla, nagtataka kung sino ang taong yon. Tapos, napansin nilang lumitaw ang isang babaeng espadachim, at humanga ang mga babae sa kanyang kagandahan. Mabilis siyang nakilala ni Thor bilang si Lena, at naaalala rin ng iba kung sino siya. Nilinis ng babaeng espadachim ang 30s ranked dungeons, natalo ang daan-daang halimaw ng mag-isa, at hinangaan ang lahat sa Royal Guard. Sa hindi ikinagulat ng sinuman, si Lena ay isa rin sa mga dating estudyante ni Thor. Pagkatapos nilang ipaliwanag ang sitwasyon, hiniling ni Velgar sa babae na iwan ang pamumuno sa kamay ng bida. Si Lena at Thor ay nagkunwaring hindi nagkakilala. Nawalan ng pagkakataon ng salamangkero na batiin siya ng maayos, kaya naging ailangan ang kanilang pagitan. Gayunpaman, sinabi ni Lena na ayos lang sa kanya ang sumunod sa mga utos, at nagtanong kung ano ang ginagawa nila ngayon. Sa mismong sandaling yon, dumating ang mga dagdag puwersa ng kalaban kasama ang isang hukbo ng mga demonyo. Ang tanawin ay ikinagulat ng lahat, at alam ni Thor na isa lang ang ibig sabihin nito. Malamang na gumagawa sila ng ritual upang ipatawag ang isang makapangyarihang demonyo sa loob ng kuta. Ang problema ay nangangailangan nito ng maraming sakripisyo ng tao, at nagpasya si Thor na labanan sila ng mag-isa. Nagreklamo si Luna tungkol sa desisyong yun, ngunit nilinaw ng bida na kaya niya ito. Samantala, sisirain ng iba ang mga altar ng ritual upang pakalmeyin ang grupo. Nagpasya rin si Lena na maiwan, ngunit pinakiusapan ni Luna si Thor na mag-ingat. Sumang-ayon ang salamangkero, at humingi rin ng parehong pag-iingat mula sa iba. Di nagtagal, isang demonyo ang lumapit, sinasabing humanga ito na nakarating ang mga tao ng ganoon kalayo. Ngunit hindi alintana ng bida ang talumpati ng kontrabida, at nagpasya siyang diretsyo na sa pagsugod. Sa loob lamang ng ilang segundo, maraming halimaw ang napabagsak ng espada ni Lena. Habang nililinisan nila ang daan, ang natitirang bahagi ng grupo ay tumakbo upang sugurin ang kuta. Natanto ng isa sa mga demonyo kung ano ang ginagawa ng mga tao, at nagpasya na isakripisyo ang sariling buhay. Kahit na sinubukan ng bida na pabagsakin ang pinakamaraming kalaban hanggat maaari, ilan sa kanila ay naging bahagi ng ritual, bago nito nagbabala si Velgar sa lahat na huwag lang hapin ang mahiwagang ulap dahil ito ay lason. Miesma, sa sandaling yun, napagtanto ni Thor na huli na sila para pigilan ang pagtawag. Dahil sa laki ng ritual na yon, imposibleng isang S-class na hari ng demonyo ang lumitaw. Sa halip, malamang na isang Shadow Dragon ang magpapakita. Magkatabing nakatayo sina Thor at Lena, naghahanda para lumaban. Hindi iniisip ng bida na kaya niyang talunin ang dragon at protektahan ang lahat ng sabay-sabay, ngunit ang pananatili sa ang pagiging defensible ay mas mapanganib pa. Kaya nagpasya siyang magpapalit-palit sila sa pag-atake at pagtakbo.
Bagamat nais ng salamangkero na makasabay sa galaw ng espada China, nagulat siya sa desisyon. Binanggit ng bida na pormal siya dahil inakala niyang hindi na siya naaalala ni Lena. Ikinaimbyerna iyon ng espada China, imposibleng makalimutan niya ang dati niyang guro. Sa sandaling yun, sumugod ang dragon, at hinaranggan ito ng salamangkero gamit ang isang banal na kalasag. Nagkomento si Lena kung paano hindi man lang nagbago si Thor mula nang huli silang magkita 10 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, natuwa ang espada China nang maalala siya ng kanyang guro. Dapat ay halata na yon. Siya ang unang estudyante ng bida. Dahil sa buong nakakatuwang sandaling iyon, itinago ni Lena ang kanyang kaligayahan, at muling nagtuon sa labanan. Sa isang iglap, nagulat si Thor dahil ang paraan ng pagsasalita nito ay katulad kay Reyna. Ngunit ang mas nakakagulat sa kanya ay ang malaman na ang kanyang estudyante ay hindi pa rin magaling sa support magic.